Please subscribe, like and share po, thank you. And also please donate po kahit magkano lang basta galing sa puso. Ang Bakal na Emperador. Chapter 181, Create War 2. Kuwa. Kung. Kakak. Ang Golem Legion ni Locke at ang halimaw na hukbo ni Shaikan ay nagbanggaan sa makipot na landas. Habang nagsimulang lumapit ang mga tropang nag-escort sa Orc Hero, mas mataas ang combat power ng mga halimaw at tila napaka-muscular nila. Si Belfair, na nagawang ibagsak sila ng walang labis na pagsisikap, ay tumingin sa mga mandirigmang Orc na nagmamadaling pumasok na may pagod na tingin. Damit, ang mga taong ito ay mas matigas kaysa sa mga dambuhala. Gayunpaman, hindi tulad ni Belfair na nagrereklamo, ang Golem Legion ay nagawang lumaban ng maayos. Ito ay dahil sa geographical na kalamangan at sistematikong kontrol ng marionette magic. Noon ay nagbago ang mga bagay. Kuwawak. Nang biglang sumigaw ang malalaking halimaw, biglang nagbago ang momentum. Ang mga taong mapupula ang mata ay nakikipaglaban sa bangis. Namangha si Belfair sa pagkakaiba nila. Isang berserker. Ilang beses na niyang nakita ang mga ito sa Devil Dome, kaagad niyang napansin na nagiging berserkers ang malalaking halimaw. Sa isang katawan na puno ng sigla, ang mas malalakas na halimaw ay nagsimulang itulak pababa ang mga golem. Guro, ang sitwasyon. Upang ipaalam ang tungkol sa sitwasyon, hinanap ni Belfair si Locke. At sa sandaling nagawa niyang hanapin siya mula sa himpapawid. Kuwang. Bang. Chang. Ska. Si Locke ay nakukuha ni Shaikan sa ere. Mabangis na pagpapalitan ng mga espada at mahika nang hindi binibigyan ng mataas na kamay ang isa, tila umuungal ang langit sa kidlat at mabibigat na shockwave ang umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Pareho silang walang pag-aalala tungkol sa kung paano lumalabas ang labanan sa lupa. Nakatutok sila sa kanilang kalaban. Hindi, ang kanilang mga kalaban ay napakalakas na pareho sa kanila ay hindi maaaring kumuha ng panganib na ilipat ang kanilang mga mata palayo. Ito, nagiging mas mahirap siya kaysa sa inaakala ko. Sa isip ni Locke, hindi siya isang regular na warlock. Ngunit kung ibababa ko ang isang ito, maaari kong mapagtagumpayan ang mga kaaway na lalapit sa akin, sa isip ni Shaikan. Si Locke at Shaikan ay naglalaban simula nang magsimula ang labanan. Naisip ni Locke na para harapin si Shaikan, ang kanyang halimaw na hukbo ay kailangang maghiwa-hiwalay muna. At naisip ni Shaikan na para matalo si Locke, kailangan niyang alisin ang mga nakakainis na golem. Pareho silang may mga ideya, at nag-aaway sila sa isa't isa. Hindi nakapag-focus si Locke sa marionette magic at hindi rin na-control ni Shaikan ang mga halimaw. Ngunit kahit na, ang aking panig ay tila may kalamangan. Nakatingin sa lupa si Shaikan sa kangumiti. Kahit na sila ay itinulak, ang berserker monsters ay nakakuha ng momentum. At sa kabaligtaran, ang mga golem ay nagsimulang mawala ng kontrol at sunod-sunod na natalo. Sa kabila ng sitwasyon, hindi nagpakita ng anumang senyales ng kaba si Locke. Bagkus, na may napakalmadong ngiti. Ang mga bagay na inihanda ko ay hindi lamang ang mga golem. Ito ay 100 para sa 5,000. Gaano man kalaki ang lupain, hindi inisip ni Locke na madali niyang malalampasan ang mga pagkakaiba sa numero sa kaaway. Kaya naman naghanda siya ng isa pang bagay. Nang matapos siyang mag-cast, mabilis siyang gumuhit ng kung ano sa hangin. Isang lilang liwanag ang kumislap sa lupa, biglang, isang madilim na magic circle ang lumutang sa hangin. Nang ma-activate ang magic circle, mabilis na bumalik si Belfair. Ang magic circle na ginawa ng kanyang amo ay hindi alam ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kaalyado at mga kalaban, ito ay nakamamatay para sa mga demonyo. Gayunpaman, ang halimaw na hukbo na nakikipaglaban sa mga golem ay nakulong sa magic circle. Boom! Kiika! Cook! Hi! Sa sandaling nagsimulang lumiwanag ang magic circle, ang magigiting na halimaw na nakikipaglaban, walang magawang umupo sa lupa. Tapos na ang mga mahihina gaya ng mga duwende at kobold. Laking gulat ni Shaikan na nasaksihan ang paghihirap na kinakaharap ng kanyang mga halimaw. Ito na. Isa sa pinakamahalaga sa dark magic spell, para sumipsop sa mana at aura ng iba.
Kabilang sa mga ito, ang Magic Circle na tinatawag na lifesteal ay isang napaka-epektibo. Ang lifesteal ay isang magic circle na nagpalawak at nagpalakas sa Blackbind. Kapag nakulong sa hanay nito, walang makagalaw at maiipit. Itong Warlock. Sa galit ni Shaikan, nagliyab ang dulo ng kanyang espada. Ang espada ni Shaikan ay nagtago ng malalaking apoy. Sa apoy na nilikha ng Dragon Magic, natunaw na sana niya ang anumang bato. Gayunpaman, naiwasan ni Locke ang papasok na pag-atake ni Shaikan. At agad na lumaban. Libong bala. Sa paligid ni Locke, nagsimulang lumabas ang hindi mabilang na mga bala ng Purple Shade. Ang mga ito ay mas malakas na mga spell ng pag-atake kaysa sa mga maitim na bala, at sa mga ito, maaari siyang maglunsad ng isang bullet shower. May sakit. May sakit. Nagmamadaling gumamit ng Shield Magic si Shaikan para tumalbog ang mga bala. Gayunpaman, naglabas ang 1,000 bullets ng 1,000 bala ng mahika, at hindi posible na takpan ang sarili mula sa daan-daang bala. Cook. Dragonic Move. Nagmamadaling nag-teleport si Shaikan gamit ang isang magic word at nakatakas mula sa 1,000 bullets. Ang 1,000 bullets, gayunpaman, ay walang iba kundi isang diversion. Sa pag-asa sa susunod na hakbang ni Shaikan upang maiwasan ang papasok, lumipat si Locke sa tuktok na nagpasya na maglunsad ng isang pag-atake. Bumuo. Ginagamit ni Locke ang kakayahan ng demonyong hinihigop niya. Pinago ni Locke ang kanyang katawan, lumakas ang kakayahan at nagsimulang mamaga ang kanyang mga braso. Idagdag pa ang purple aura ni Locke, hinampos niya si Shaikan. Swoosh! Tumalsik ang pulang dugo matapos madikit ang katawan sa dulo ng kutsilyo. Ang espada ni Shaikan ay hindi nakapag-react sa oras, at ang mga brutal na sugat ay nabuo sa kanang balikat at tiyan. Bagamat nakamamatay ito, likas na ginalaw ni Shaikan ang kanyang katawan at iniwasan ito. Cook. Pagbawi. Pinagaling ni Shaikan ang kanyang sarili gamit ang mahika sa pagbawi, at nagmamadaling umalis upang makahinga. Shit! Bigla siyang lumakas. Kanina lang, gumagamit si Locke ng mga verbal dark magic spells. Pero biglang tumaas ang combat power ni Locke, hindi ka panipaniwala. Dahil ba nag-absorb ka ng mana para sa mga halimaw na may dark magic o lifesteal? Ngunit ang pagkuha ng mana, nangangailangan ng oras upang matuno ito at may proseso ito sa katawan. Sa isip ni Locke, hindi maintindihan ni Locke kung paano nakabawi ang kanyang kalaban. Karaniwan, may kaunting agwat sa oras sa pagitan ng magic manifestation at spell. Ang spell ay palaging sinusubukang kabisaduhin bago ito ay tumatagal ng oras para ito ay lumitaw. Gayunpaman, gumamit ang kanyang kalaban ng makapangyarihang mahika nang walang anumang proseso. Gumagamit ka ng espesyal na magic dyan. Paano posible ang ganitong uri ng mahika? Sa tanong ni Locke, kumunat ang sulok ng labi ni Shaikan. Gusto mong malaman? Hindi sumagot si Locke. Sa totoo lang gusto niyang malaman, ngunit may isang bagay na naramdaman at ito ay mapanganib. Tila tinatago ng kanyang kalaban ang kanyang mahika at kapangyarihan. At ang mga inaasahan ni Locke ay talagang nakita. Hayaan mong ipakita ko sa iyo, ang pundasyon ng aking lakas. Inihagis ni Shaikan ang kanyang espada, ikinuyom ang kanyang dalawang kamay sa isang pananalangin at pagkatapos ay sumigaw siya. Palitan mo ang dragon. Ano ang sinabi niya? Nanlaki ang mata ni Locke. Nakita ng kanyang mga mata ang bukol ng katawan ni Shaikan. Ang buong katawan ni Shaikan ay natatakpan ng pulang kaliskis. Mahaba ang kanyang leeg, mga buntot, at mga pakpak na nagsisimulang mabuo. May matatalas na ngipin ang nakausli na bibig ni Shaikan at biglang tumubo ang kanyang mga kamay at paa na may deformed. Nagiging reptilian na 30 metro mula ulo hanggang buntot. Namula ang mga mata ni Shaikan na parang nagliliyab ng apoy sa loob nito. Ang pinakamalakas na lahi, ang dragon, na pinaniniwala ang isang alamat o isang gawa-gawa, ay nasa harap mismo ng kanyang mga mata. Chapter 182, Create War 3. Kiik! Ang kakilakilabot na hiyawan ay pumutok sa tenga ng lahat. Umalingaw-ngaw sa kalangitan ang nakakakilabot na mga alingaw-ngaw, at ang bawat nilalang na nakasaksi sa dragon ay mukhang nabighani. Dragon. Umupo si Belfair, na nakasaksi sa hindi kapani-paniwalang nilalang.
Napatingin ang naninigas niyang mga mata kay Locke, na nasa harap mismo ng dragon. Si Locke ay hindi makaalis sa himpapawid. Nakita niya ang isang nakakagulat na sitwasyon, at ang kanyang isip at katawan ay natigil nang makita ang dragon na lumitaw sa kanyang harapan. Ngunit ang kanyang instinct para sa kaligtasan ay desperado. Ang kanyang kamalayan ay nagising, at ang kanyang naninigas na katawan ay nagsimulang kumilos. Dragon ba talaga ito? Hindi, matagal nang nawala ang mga dragon. Tapos ang nandito ay, narinig niya mula kay Katerina mahigit 500 taon na ang nakalilipas, na ang isang dragon ay lilito mula sa pagmamataas at pagnanasa ng Diyos. Ang huling dragon na tumayo sa lupa ay si Tiamat. Ang isang inapo ni Tiamat ay magmamana ng kapangyarihan ng isang dragon, kaalaman at mahika, kalahating tao at kalahating dragon. Sa isang mundo kung saan ang mga dragon ay hindi na umiral, ang kanilang mga kahalili ay sinadya upang ipagpatuloy ang kanilang pamana. Dragonian. Si Shaikan ay isang dragon iyan. Tila, hindi siya isang normal na orc, ngunit hindi inakala ni Locke na magiging ganito ang mga bagay. Napakatagal na simula nang lumitaw ang mga dragon at dragon iyan, at halos makalimutan na sila ng mga tao. Pero nakakagulat, nangyari ito. Si Shaikan, na naging pulang dragon, ay nakakaramdam pa rin ng puot kay Locke, at sa ngayon, madaling matatalo si Locke. Ilipat. Ilipat. Brrr. Gustong lumipat ni Locke, at pilit niyang sinisikap na gawin iyon, ungol ni Shaikan. Nagsimulang sumipsip ang hangin na may mabigat na amoy ng asupra at malignant na nakakalason na gas. Puwa! May mga spark sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Naglabas ng hininga ang bibig ni Shaikan. Ang hininga, na tumama kay Locke sa isang iglap, ay hinaipan ang kalahati ng katimugang mga burol sa lupa. Sa panahon ng proseso, ang bilog ng lifesteal ay nawasak. Naligtas ang halimaw na hukbo mula sa pagsipsip ng mana. Kaek! Halimaw! Tumakbo ka! Takbo! Ngunit walang pasasalamat, ang mga halimaw ay abala sa paghahagis ng mga armas at pagtakbo palayo sa lugar. Marami sa kanila ang naiihi dahil sa takot. Si Shaikan, na galit dahil dito, ay sumigaw sa kanila, ang tanga mo. Saan ka ba pupunta, iniiwan mo ang iyong hari. Gayunpaman, ang boses na lumalabas sa bibig ni Shaikan ay parang sigaw. Nagsisigawan ang mga halimaw sa takot habang nakahiga sa lupa. Sa katunayan, may dahilan kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng mga halimaw. Nagpakita si Shaikan ng dragon magic, na misteryoso, ngunit hindi niya ipinakita sa kanila ang kanyang anyo ng dragon. Bilang karagdagan, sa proseso ng pagiging isang dragon, pansamantalang nawala ng malay si Shaikan at hindi na-control ang mga halimaw. Sinubukan niyang kontrolin muli, ngunit ang mga halimaw ay nakakalat na parang mga langgam, at iyon ay nagalit sa kanya. Madilim na bala. Biglang tumama sa katawan ni Shaikan ang isang lumilipad na purple magic bomb. Ang mga magic bullet ay mas malaki at mas malakas kaysa dati. Ngunit, sa sitwasyong iyon, nakikita ni Shaikan kung sino ang gumawa noon. Kok, buhay ka pa. Oo, kahit papaano. Lumingon si Shaikan kay Locke. May isang steel gigant na mga 15 metro ang taas. Sa pamamagitan ng asul na guwantes at matalim na baluti, ang gigant ay tila walang kapantay sa mga antique at scrap na nasaksihan niya sa Navarre Duchy. Kratos. Hero Class Gigant, Kratos ng Altaika Magic Tower. Nakita na ni Shaikan si Kratos noong bata pa siya. Noong panahong iyon, nakatalaga si Kratos sa palasyo ng Imperial bilang isang bantay. Gayunpaman, ipinakita sa kanya ng pagkakaroon nito na siya ang kalaban. Buti naman dinala mo siya dito. Kung iiwan mo lang sana. Lumapit si Shaikan sa lupa. Halos hindi nakatakas si Locke kay Breath with Blink at agad na inilabas si Kratos mula sa kanyang subspace na bracelet. Habang nagiging dragon ang kalaban, naramdaman niyang kailangan niyang magdagdag ng lakas. Kahit na kaya niyang sumakay sa isang hero class na gigant, hindi siya sigurado kung makakahuli siya ng dragon dito. Pero habang lumalaki ang laki niya sa tulong ng isang gigant, medyo mataas na ngayon ang tsansa niyang manalo. Kunin mo ito. Black Spear. Nang gumawa si Locke ng dark magic gamit ang Kratos, nag-react ang core engine ng gigant para palakasin ang dark magic.
Ang kapangyarihan nito ay higit sa 10 beses ang orihinal na Black Spear. Lumipad ito papunta kay Shaikan na galit na nakatingin kay Kratos. Hindi. Tumalikod si Shaikan at tinamaan ng buntot ang sibat. Nawasak ang Black Spear sa 1 segundo. Hindi nagpapanik, patuloy na umaatake si Loki. Gumamit siya ng fly magic para mapalapit si Kratos kay Shaikan at sinubukan siyang patumbahin gamit ang isang malaking aura na espada. Dragonic Shield. Nang ilabas ni Shaikan ang kanyang mahika, may lumitaw na pulang kurtina sa kanyang harapan. Gayunpaman, hindi nito ganap na maharangan ang aura sword ng gigant. Strike. Panipi kuwit tandang padamdam panipi. Habang hinahati ng espada ng gigant ang kalasag, nagmamadaling pinag-cross ni Shaikan ang kanyang mga braso upang pigilan ang pag-atake. Sa kabutihang palad, dahil sa Dragonic Shield, ang smash attack ay humina ng husto. Matapos mabaygo ang pag-atake, si Loki, habang nakasimangot, ay umatras. Kakaiba talaga ito. Ito ba ang dragon magic na ginagamit ng mga dragon? White man o dark magic, ang magic ay batay sa mana na binuo sa puso. Gayunpaman, iba ang magic ni Shaikan. Habang binibigkas ang spell, ang mana na nakapaligid sa kanya ay nag-react sa isang iglap. Ang pag-activate ng spell ay maikli, at walang bilog sa paligid ng kanyang puso. Nakabatay ba ang magic ng dragon sa puso ng dragon? Tila malalaman ni Loki ang sagot dyan sa hinaharap dahil walang nakakaalam tungkol sa mga dragon. Malaki ang papel ng puso ng dragon sa pagpapanatili ng buhay ng dragon at ang paggamit ng mga labanan ay batay sa dragonic aura. Isang lahi na biniyayaan ng mana, na gawang i-activate ng mga dragon ang magic sa 1 segundo. Iyon ang dahilan kung bakit libu-libong taon na ang nakalilipas, ang lahi ng dragon ay malayang nakagamit ng 12 bilog. Pero, kahit may dugo ako, hindi totoong dragon ang dragon iyan. Naikuyom ni Shaikan ang kanyang mga kamao sa pagkadismaya. Ang isang nagising na dragon iyan ay maaaring maging isang dragon na may dragon magic ngunit hindi isang tunay na dragon. Sila ay magiging kalahati lamang ng laki at mayroon lamang 1/4 ng kapangyarihan ng isang tunay na dragon. Maaari silang gumamit ng ilang magic spell, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay mas mababa pa rin sa isang tunay na dragon. Kahit noon pa man, alam ni Shaikan na kaya niyang labanan ang pinakamalakas na Sword Emperor o ang Ninth Circle Archwizard, ngunit kakaiba, hindi niya alam kung paano lalabanan ang Warlock na ito na nakilala niya ngayon. Mayroon bang dahilan kung bakit hindi pa ako ganap na nagising sa isang perpektong dragon iyan? Nagising ni Shaikan ang kanyang dugong dragon iyan 2 taon na ang nakararaan. Hinahasa niya ang kanyang mga kakayahan at lumikha ng isang hukbo ng mga halimaw, ngunit imposible pa rin para sa kanya na mag-transform sa isang buong dragon. At hindi nagtagal ay nakapag-transform na siya, at nakakapagod. Ang kanyang dragon instincts na iniwan ng dragon lineage ay nagsabi sa kanya kung gaano katagal ang natitirang oras para mawala ang pagbabago. Pero, hindi ko hahayaang magtapos ng ganito, naisip ni Shaikan sa sarili. Paano siya makakapaghiganti kung hindi niya magawang ibagsak ang isang warlock? Matapos sabihin iyon sa kanyang sarili, nagpasya si Shaikan na itulak ang kanyang sarili hanggang sa huli. Flame Blizzard. Inihagis ni Shaikan ang kanyang mahika at sinubukang hampasin si Kratos gamit ito. Si Loki, gayunpaman, ay nakagawa ng isang hadlang upang harangan ang bagyo ng apoy. Hinawakan niya ang kanyang espada at inatake si Shaikan gamit ito. Si Shaikan, na pinutol ang malaking espada gamit ang kanyang matutulis na mga kuko, ay tumalikod upang hampasin si Kratos gamit ang kanyang buntot. Pagkatapos ay gumamit siya ng breath at pinalo si Kratos. Nagulat si Kratos. Akala mo ba maaatake ako niyan? Nakatakas si Loki sa breath at tinamaan si Shaikan ng kanyang espada. Gayunpaman, sinaktan ni Shaikan si Kratos ng magic explosion at hinaranggan ang espada gamit ang mga sungay sa kanyang ulo. Kuwang! Kuk! Habang ang init ay umabot sa breastplate ng Kratos, nabasag ito. Buti na lang makapal ang gloves ng gigant. Ang mga nabasag ay ang panlabas na baluti lamang, kaya ang gigant ay maswerteng nakaligtas. Gagawin kitang isang mahusay na scrap metal.
Sa sandaling sinubukan ni Shaika na umatake gamit ang kanyang mga ngipin, siya ay natigilan. Hindi pinalampas ni Locke ang timing, idinagdag niya ang bigat ni Kratos sa kanyang gravity spell at itinulak si Shaikan sa lupa. Kuwang! Habang pinapanood ang laban, natakot si Belfair nang bumagsak sina Shaikan at Kratos malapit sa kanya. Para siyang hipon na naipit sa pagitan ng away ng dalawang balyina. Cook! Ang warlock na ito. Pilit na bumangon si Shaikan mula sa hindi inaasahang pagkahulog. Ginamit ni Locke ang kanyang treasured dark magic. Black Bind. Hindi. Nagmula sa lupa ang tangkay ng itim na halaman at ibinalot sa katawan ni Shaikan. Nagpumiglas si Shaikan na bumangon, ngunit nang bumalot sa kanya ang mga baging ng Black Bind, mas lalong nahirapan siyang gumalaw. Nilinggan ni Locke ang walang magawang dragon. Akala mo ba hahayaan mo lang akong itulak ako pababa? Salamat sa pangunahing makina ng Kratos, ang kapangyarihan ng Black Bind ay naging mas malakas. Dahil doon, walang problema ang spell na hawakan ang isang 30 meter na taas na nilalang. Para sa huling suntok. Hindi. Biglang lumitaw ang isang nakasisilaw na pulang ilaw, at nawala si Shaikan sa kinaroroonan niya. Lumingon ang mga mata ni Locke sa paligid nang biglang may narinig siyang boses. Sa ganitong paraan, Warlock. Napatingin si Locke sa direksyon ng boses. Si Shaikan, sa hilagang burol, ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Marahil iyon ang paraan niya para makaalis sa Black Bind. Sa aking kapangyarihan, naisip ko na maaari akong lumampas sa duchy at sakupin ang imperyo, ngunit sa palagay ko nagkamali ako. Walang intensyon si Shaikan na makipaglaban sa sinuman. Nawala niya ang lahat. Shaikan, anong sinasabi mo? Tumatakas ka ba? Lahat ay tumatakas. Tapusin na natin ang laban natin ngayon. Pero, may isang bagay akong gustong itanong. Ano ito? Gustong makuha ni Locke ang napakalaking mana ng dragon, na hindi kailanman may kukumpara sa mga halimaw. Gayunpaman, hindi niya magawang sunggaban ang isang dragon na muling handang maging dragon. Upang labanan ang isang dragon, kailangan niyang gumamit ng gigant. Ang gigant na mayroon siya ngayon ay walang hugis upang labanan dahil ang core engine ng Kratos ay naubos na. Kanina pa, sobrang nabigla si Kratos nang itulak ito ni Shaikan sa lupa. Kung sinubukan niyang gamitin ulit, baka sumabog. Sayang naman. Dahil hindi na naituloy ni Locke ang laban, pinakinggan niya ang sasabihin ni Shaikan. Ikaw ba ang inapo ng Devil King na si Simon? Noong una ay hindi siya sigurado, ngunit sa pagtakas niya, naisip niya ang pagkakakilanlan ni Locke. Ang Golem Legion at ang Dark Magic. Kilalang kilala ang mga iyon, at naalala niya ang mga kwento ng maalamat na Recon noong bata pa siya. Nang hindi sumagot si Locke, muli niyang ibinuka ang kanyang bibig. Kung ikaw nga ay ang inapo ng Devil King at pareho ang nararamdaman sa Baroque Empire, maaari tayong maging mga kasama sa parehong landas. Mga kasama? Tanong ni Locke. Oo. May utang ako sa Baroque Empire. Sa susunod na magkita tayo, gusto kong magtrabaho tayo bilang mga kasama kaysa sa mga kaaway. Sa mga salitang iyon, nawala si Shaikan. Ano ang ginawa ng Baroque Empire sa iyo? Natigilan si Locke sa pag-iisip. Nakapagtataka na ang orc hero na naging sanhi ng halimaw na alon ay isang dragon. Ngunit higit sa lahat, ang isang dragon iyan ay nagalit sa Baroque Empire. Iyon ay isang bagay na tiyak na makakaapekto sa kanyang kinabukasan. Master, okay ka lang ba? Lumapit si Belfair kay Locke at nagtanong. Si Locke, na nagbukas ng hatch ng Kratos, ay sumagot, bakit? Matutuwa ka ba kung wala ako? Hinding-hindi ko gagawin. Sinabi iyon ni Belfair, ngunit umaasa ang kanyang puso para dito. Kung namatay si Locke, makakalaya na siya sa kanyang panunumpa. Lumabas si Locke at ibinalik si Kratos sa kanyang subspace na bracelet. Bueno, dahil natalo natin ang orc hero, bumalik tayo sa Akbar Fortress. Isang mahalagang labanan ang nagaganap doon. Oo, Master. Si Locke at Belfair ay dumiretso sa Akbar Fortress. Sila ay pagod pagkatapos na lumaban sa gayong nakamamatay na labanan, ngunit wala silang panahon na mag-alinlangan. Chapter 183, Create War 4. Kuwang. Kirk. Kick. Huwag kang atras.
Itulak sila. Habang si Locke ay abala sa pakikipaglaban kay Shaikan, ang Akbar Fortress ay nasangkot din sa isang mabangis na pagkubkob laban sa halimaw na hukbo. Kahit na sila ay nag-aaway simula pa ng madaling araw, hindi pa rin ito tumitigil, at tila kahit na sa napakaraming bilang ng mga halimaw ay maaaring matapos ang pag-atake. Ang Duchy, na naipon ng pagkapagod mula sa patuloy na pagkubkob, ay halos hindi nahamarang sa kanila. Kung hindi dumating ang mga puwersa ng Imperial 2 araw na ang nakalipas, ang lugar ay nakuha na. Kaunti na lamang. Kung mapipigilan natin ito, magkakaroon tayo ng pagkakataong mag-counterattack. Lahat ng mga opisyal ay sumisigaw sa mga sundalo na sinusubukang hikayatin sila, at ang kanilang mga salita ay hindi lubos na mali. Sa katunayan, ang 12 ng mga gigant at 2,000 kabalyerya ay natipon sa likod ng mga tarangkahan. Sa sandaling umatras ang mga halimaw, maaaring matapos ang labanan. Ang halimaw na hukbo ay nabawasan ng malaki. Dahil doon, kahit nasa bingit na sila ng patayan, may pag-asa pa rin sa kanilang mga mata. Sa tore ng bantay sa loob ng hangganan, ilang mga figure ang nakatayo roon, na tinatanaw ang lugar. Sila ang pinuno ng hukbong imperial, si Sebastian, na nakabalat kayo bilang si Lucas, na nakatingin sa ibaba at nagbibigay ng mga tagubilin. Anong ginagawa mo? Itulak sa silangan. I block sila. Nang iwinagayway ng tao ang bandila, itinuro ni Sebastian ang ibang lugar at sumigaw, sa kanluran, bubuksan na ang mga tarangkahan. Magpadala ng gigant. Kalmadong sinunod ni Sebastian ang diskarteng ibinigay ni Locke sa kanya. Natutunan niya ang lahat ng kanyang makakaya sa pamamagitan ng pagmamasid kay Locke, kaya kasama ang isang katulad na hitsura ni Locke, walang awkwardness sa kanyang mga aksyon. Pero may babaeng nakatingin sa kanya mula sa likod. Si Princess Margareta, na ipinadala bilang isang liaison officer, ay may mukha na kasing pula ng mansanas. Ok, anong ginagawa ko? I can't keep standing here, naiinitin ako. Since a few days ago, sa tuwing nakikita niya si Locke, o si Sebastian sa anyo ni Locke, ang puso niya ay kumakabog at kumakabog. Natuwa siya kaya namilipit ang buong katawan niya, parang isda na nakaipit sa kawit. Nabaliw ka na ba, Margarete? Kailangan kong maakit ang lalaking iyon sa akin. Anong silbi kung maging ganito ako? Pero kahit anong determinasyon niya, sa tuwing nakikita niya si Locke, nagbabago ang buong katawan niya, at hindi niya mapigil ang excitement. Noong una, naisip niya na baka pumasok si Marky Locke sa kanyang kwarto para bigyan siya ng gamot. Ngunit kahit ilang beses niyang subukang suriin ang kanyang katawan, hindi niya maramdaman ang lakas ng anumang naturang gamot. Walang bakas ng mental magic sa lahat. Bakit ganito ang kilos ng katawan ko? The moment she was about to cry because of this unknown feeling running in her body, lumingon si Sebastian at ngumiti. Kyaang! Napakaganda niya! Alam na alam ni Sebastian ang nangyayari sa kanyang katawan. Well, ito ay dahil siya ang dahilan ng mismong kababalaghan na iyon. Kaya naman alam niya iyon. Pinanetailing nakatago sa kanyang kwarto gabi-gabi, sinisipsip ni Sebastian ang maruruming pagnanasa at negatibong emosyon na kinikimkim ni Margareta. Nang ang mga emosyon sa kanyang kaluluwa ay lumipat sa kaluluwa ni Sebastian, nagkaroon ng kaunting pagbabago mula sa kaluluwa ni Sebastian patungo sa kanya. Ito ay ang pheromone ng mga demonyo. Sa mga lahi tulad ni Sebastian, ang kanyang mga ninuno ay mongers. Ang mga pheromone na ibinugay ng mga naturang lahi ay mauuwi sa pang-aakit sa kaharap na tao. Dahil doon, paulit-ulit na ipinakita ni Margareta ang kanyang pagnanasa sa kanya. Princess, masama ba ang pakiramdam mo? Kung may sakit ka, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Nag-aalinlangan na tanong ni Philip, na nanunood ng labanan sa gilid ni Locke. Nagulat, napailing si Margareta. Hindi naman. Pagod lang ako kasi hindi ako makatulog ng maayos sa gabi, gagaling din ako agad. Ganoon ba? Well, I guess it's a given. Sinimulan ng halimaw na hukbo ang kanilang pagsalakay sa umaga, at hindi huminto ang mga pagsalakay kahit na gabi na. Isang sorpresa din para sa mga sundalong nasa frontline, hindi lang sa mga nagpapahingang sundalo, kundi hindi makatulog ang mga commander dahil sa digmaan.
Kaya, naisip ni Philip na ang prinsesa, na sumusunod sa kanila bilang isang liaison officer, ay hindi magiging exception, ngunit ang tunay na dahilan ay hindi niya alam. Malapit nang matapos ang laban. Mangyaring maging mas matyaga. Tulad ng sinabi ni Philip, ang momentum ng mga halimaw na umaatake sa kuta ay makabuluhang nabawasan. Kung magtagumpay ang Panginoon sa pakikitungo sa Orc Hero sa ganoong sitwasyon. Ipinaalam kay Philip ang tungkol sa operasyon ni Locke bago iniwan si Sebastian sa pamamahala. Noong una, iniisip niya kung magagawa ni Locke na mahanap ang Orc Hero at harapin siya. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, mahalaga na harapin ang kaaway sa harap kaysa mag-alala tungkol sa kanya. Ano man ang kaso, ang tagumpay ay nakahilig patungo sa kuta. Ang mga maliliit na halimaw tulad ng mga kobold at duwende ay tumakas, at ang malalaking halimaw ay nagsimulang tumalikod din. Ang mga orc, na nabigong ituwid ito, ay umatras. Ang mga halimaw ay umaatras. Ang ganda. Buksan ang gate. Malapit na tayong lumaban. Ang mga puwersa ng Imperial at ang mga kalyadong puwersa ng Duchy, na tiyak na hindi palalampasan ang pagkakataong iyon, ay nagbukas ng mga pintuan. Galit na hinabol ng mga higanti at kabalyerya, na inihanda ng maaga, ang mga halimaw. Gayunpaman, ito ay isang bitag. Biglang nagsilabasan ang mga halimaw, na nagtatago, at nagsimula ang kanilang pag-atake. Bilang karagdagan, ang mga halimaw na tumatakas ay tumalikod at sumalakay. Bigla-bigla, ang kanilang pag-atake ay tila kaya nitong ibagsak ang kuta. Ang mga halimaw ay gumagawa ng napakataas na antas ng operasyon ng tao. Hindi na tayo makakapigil. Kailangan mong umatras. Ang kuta, na pinagdadaanan nitong mga nakaraang araw, ay tila isang halaman na nakatayo sa harap ng napakalaking alon. Ang mga halimaw, na dumami, ay nagsimulang lumipat patungo sa kastilyo. Hindi na sigurado ang pinuno ng kuta kung mananalo pa sila at sinubukang mag-utos ng paglikas. Ngunit biglang naging kakaiba ang mga galaw ng halimaw. Sa ngayon, wala ni isang halimaw ang tumakbo ng ligaw, ngunit bigla na lang silang naglaho. Sinubukan sila ng Orc Warriors na kontrolin, ngunit hindi na gumana ang kanilang mga order. Anong nangyayari? Ano ang mali sa mga halimaw na ito nang biglaan? Nataranta ang mga sundalo. Gayunpaman, alam ni Philip at Sebastian kung bakit. Ang ating Panginoon ay naging matagumpay sa pagtanggal sa Orc Hero. Mabuhay ang Master! Dahil sa pagkakaiba sa pagitan ng tore ng bantay at ng mga sundalo sa frontline, huli silang nakarating sa mga utos, at dahan-daang sinimulan ng mga sundalo na itulak ang mga halimaw palayo sa kuta. Ang mga halimaw, na wala ng kontrol, ay hindi na kumilos na parang hukbo. Sila ay nagiging biktima at ang pakikitungo sa kanila ay walang problema sa mga tao. Nang gabing iyon, bumalik sina Locke at Belfair, at natapos na ang labanan. Kaya, ang halimaw na alon at ang labanan ng Akbar Fortress ay naalis na. Ang kinaroroonan ng Orc Hero ay hindi tiyak, ngunit ang pangunahing puwersa ng hukbong halimaw ay natalo, at natapos na ang digmaan. Kabanata 184, Pagkuha ng Kayamanan 1. Kuwang. Failed in this time. Ano ang ginagawa ng katalinuhan? Ang Imperial Palace sa Baroque Empire. Si Emperador Rudolph, na inis ay nagtanong kay Count Voltes. Ito ay dahil siya ang taong tinitingnan ng emperador, ngunit hindi niya nagawang gawin ang gawain sa usapin ni Locke. Nakikiusap ako sa iyo, kamahalan. Nag-research ako at nasuri na ang mga reinforcement na inilaan namin ay hindi makakaharang sa hukbo, marahil ay napakaswerte nila. Halimbawa, ang huling labanan sa kuta ng Akbar. Ayon sa especially iya, ang halimaw na sumikop sa kastilyo ay biglang natarante sa hindi malamang dahilan. At sabay-sabay, nawala ang kanilang kontrol at nag-agawan sila sa kani-kanilang rehiyon. Marahil isang puwersa na hindi namin alam ay nasa trabaho. Maaaring namagitan ng ilang puwersa, kung isa sa alang-alang na ang bilang ng mga halimaw na kailangang umatake sa kuta ay mas kaunti kaysa sa inaasahan. Sa pag-angkin mula kay Count Voltes, si Emperor Rudolph ay nagtagal at nagtanong, Count, sino sa tingin mo ang sangkot dito? Well, ang pinakamalamang na pinaghihinalaan, sa kasong ito, ay ang Volga Republic.
Ang mga Republikano. Tanong ni Emperor Rudolph. Ang landas ay napakalapit at ang Navarre ay may iligtas din mula sa kanilang lugar. Kung ito ay ang Republika ng Volga, kung gayon mayroon silang sapat na pagganyak na gawin ito. Ngunit si Rudolph, na tinapok ang armrest sa upuan, iba ang iniisip. Wala bang paraan na nakialam si Locke? Dahil siya ang inilagay sa sitwasyon. Ganoon din ang naisip ko at humingi ng ulat, ngunit sa panahon ng pagkubkob, kasama siya sa mga reinforcement sa Akbar Fort. Oo. Pagkatapos ay tiyak na ang mga taga-Volga ay namagitan. Ang mga magnanakaw na bastard na iyon ay umaabot na ngayon sa ating mga ilog. Nakakunot ang noo ni Rudolph na nagtanong, sige, paano ang dalawang panig na mundo ng mahika? Oo, ang Magic Federation Reform Assembly, na dating pangunahing haligi ng Magic Federation at ang mga Magic Tower na naiwan sa Magic Federation ay nakikipagpunyagi sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Voltes ang detalye sa emperador. Nang pakinggan ni Rudolph ang kwento, ginalaw niya ang kanyang itaas na bahagi ng katawan at nagtanong, ngunit, mayroon bang anumang nakakumbinsi na ebidensya sa Veritas Magic Tower? Tungkol sa pag-aaral nila ng Dark Magic. Ang Baroque Imperial ay tinulungan ng Lich Arsen, na lumaki sa mga anino ng Veritas, mula sa mga henerasyon. Si Emperor Rudolph ay tinulungan din ni Arsen. Si Arsen ang gumamit ng kanyang kamay para ipamoka kay Rykard na may sakit at namatay. Kung ang ganitong sitwasyon ay nahayag, ang mga pampulitikang dagok sa Imperial at sa Emperador ay magiging napakalaking dahilan, kaya naman kailangan itong ilihim. Ngunit si Rudolph, na nakaramdam ng mga tanikala sa kanyang paligid, ay umaasa na magkakaroon ng paraan para lumitaw ang Veritas Magic Tower at Arsen na walang kaugnayan sa kanya at sa pamilya ng Imperial. Well, masama talaga kung mag-aaral sila ng dark magic. Ngunit kahit na sila ay ganap na nakatago. Kung gayon, ano ang gagawin, dapat ba tayong maghukay? Tumungkahi ni Emperador Rudolph, nagulat si Voltes. Ibig mong sabihin kami? Oo, hindi direkta. Gusto kong maghukay ng kaunti pa, dahil kung makakita tayo ng anumang kapani-pani walang ebidensya, maaari nating ipaluhod sila sa harap natin. Ngunit, kailangan nating magkaroon ng hindi komportable na relasyon sa Veritas Magic Tower, sabi ni Voltes. Sa nakalipas na 500 taon, magkahawak kamay ang paglalakad ng Imperial at Veritas. Gayunpaman, kung matukoy nila ang kanilang kahinaan, ang Magic Tower ay hindi kayang lumakad sa tabi nito. Ang kapangyarihan at puwersa ng Veritas Magic Tower ay hindi maaaring baliwalain, kaya gusto ng Imperial na nasa ibaba sila at hindi sa tabi nila. Ito ay ang kaso sa bawat oras. 4 sa nangungunang 10 inakusahan ang Veritas Magic Tower at itinulak palabas ng Magic Federation. Ang pag-uugali ng Veritas Magic Tower ay pangit, ngunit kahit na para sa isang bagay na mabuti, hindi sila titigil. Nakauwi na kaming lahat, ngunit ang isang pagkilos na tulad nito ay maaaring magpabalik-balik sa kanila. Kung gayon, mananatili ba sila sa mga Republikano? Tanong ni Emperor Rudolph. Totoo ito sa pinakamasamang kaso. Ang Magic Tower ay isang organisasyon na naghahanap ng kanilang interes. Kung susubukan nating iwaksi ang kanilang mga ugat, syempre, hindi sila mananatili. Sabi ni Emperor Rudolph. Natahimik si Count Voltes sa mga salita ng emperador, kaya't sinubukan niyang sabihin, mas mabuti pa riyan, kamahalan, ang mga galaw sa Holy Artenia ay medyo kakaiba. Banal na imperyo. Oo. Kinumpirma namin na namatay na ang Santo Papa. Ngunit may nangyari na naantala ang susunod na anunsyo ng Santo Papa. Ito ay napakakaiba dahil ang kanilang mga kaugalian ay nagsabi na ang Papa ay kailangang ipahayag kaagad. Baka naglalaan lang ng oras para magdesisyon. Ang isang conclave ay hindi pa tinatawag ng El Castle denomination. Nag-uusap ang mga high priest at ang mga paladin. Ang malalakas na kandidato para sa Papa. Mukhang nagpapakita ng interes si Arsobispo Constantine, ngunit hindi alam ang kinaroroonan ni Arsobispo Michael. Isang salungatan sa pagitan ng dalawang panig o isang pagpatay. Tiyak na may nangyayari doon. Isang kahinahinalang sitwasyon. Ang conclave ay hindi pa nagpupulong, at isa sa mga nangungunang kandidato sa Papa ay nawawala.
Sa anumang kaso, ang Baroque Empire ay hindi maaaring magpabiya na obserbahan ang dynamics ng banal na imperyo. Ang Holy Artenia Empire ay may mahabang kasaysayan na higit sa 1,000 taon at ito ang tanging bansa sa kontinente na maaaring makipagkompetensya sa Baroque Empire sa mga tuntunin ng populasyon, teritoryo, at kapangyarihan. Sa mga nagdaang taon, ang Volga ay nakakaabala sa kanila mula sa Hilaga, ngunit ang Volga ay isang katlo lamang ng imperyo ng Baroque. Kung si Emperor Rudolph ay naghanda na gumawa ng malaking pinsala, kung gayon ang Volga Republic ay aalisin. Gayunpaman, tila hindi magandang plano na sirain ang sarili niyang bansa para makakuha ng ibang lupain. Well, gusto kong magpadala ng higit pang mga especially iya sa Holy Empire dahil doon. Ano sa tingin mo tungkol dyan? Well, kung malalaman natin kung ano ang nangyayari, then I don't mind. Mabuti, gawin mo iyan. Nang makuha ang pag-aproba ng emperador, agad na bumaba si Voltes sa departamento ng Panektik, at pumili ng 12 dosenang mga may kakayahang especially iya at ipinadala sila sa banal na imperyo. Nang lumabas si Count Voltes, nakasimangot si Rudolph habang naiwan siyang mag-isa sa kanyang opisina. Anong ginagawa ng lalaking iyon ngayon? Lich Arson. Gustong-gusto niya ang Magic Tower ng Veritas kaya hindi niya iniisip na masumpa siya, at hindi siya mananatiling tahimik kung mahawakan ang Veritas. Kailangang may magagawa siya. May kailangan akong gawin kapag ang kanyang mga mata ay nasa 10 tore. Hindi alam ni Rudolph ang mga ambisyon ni Arson. Marahil ang kaguluhan sa mundo ng mahika ay kanyang sariling dala. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga mata ng Lich ay mas malamang na lumingon sa Baroque Empire. Hindi, sigurado si Rudolph na gagawin iyon. Ngunit isang pabigat na gawin kaagad ang anumang bagay, ngunit kung patuloy akong nanunood, ang hinaharap ay magiging mahirap. Nang hindi siya sigurado kung ano ang gagawin, tumawag siya ng isang propesyonal. Tinawag ng emperador si Meishin, ang pinuno ng dibisyon ng Warlock na lihim niyang pinalaki sa Imperial. Siya ang warlock na nagtago ng lihim nang dumating si Locke upang makita ang emperador sa unang pagkakataon upang i-verify ang sumpa. Tumawag ka, kamahalin. Pumasok ang madilim na aura ni Meishin na nakasuot ng itim na roba. Oo, may itatanong ako sa'yo. Ipinaliwanag ni Rudolph ang sitwasyon ng detalyado. Matapos marinig ang buong kwento, sumagot si Meishin, kung hindi mo magagamit ang iyong mga kamay ng direkta sa Veritas Magic Tower, subukang ibaba ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng iba. Iba pa? Tanong ng emperador na interesado rito. Katulad ng paggamit ng mga reformador. Alam mo, awayin mo sila. Oo, may paraan. Pero paano ko sisimulan ang away nila? Nasa mahirap silang dalawa, pero hindi ibig sabihin na nasa digmaan na sila. Sa ganoong sitwasyon, may kailangang gawin para magbago ang mga bagay. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Meishin, ang ilan sa ating mga tauhan ay mula sa 10 Magic Tower. Uutusan silang salakayin ang sangay ng Veritas Magic Tower. Kung ang sanga ng Magic Tower ng Veritas ay ma-raid at masunog, at kung may naiwan na bakas na sinalakay sila ng ibang mga Magic Tower. Natural, susubukan nilang makaganti kaagad. Ang digmaan ay mangyayari. Hahaha, napakagandang sagot niyan. Pagkatapos, ipapaubaya ko sa iyo. Gawin mo ng malinis. Utos ng emperador. Nadama ni Meishin na ito ay isang pagsubok mula sa emperador. Kung siya ay kumilos ng mahusay, may mga pagkakataon na siya ay paboran, at kung siya ay nabigo, pagkatapos ay mayroong mataas na taya. Sa matigas na mga mata, sinabi niya, gagawin ko ito at ikalulugod ko ang kamahalan. Kabanata 185, Pagkuha ng Kayamanan 2. Ang krisis ng Navarre Duchy, na nagsimula sa Monster Wave, ay halos hindi napigilan sa loob ng 2 buwan. Ang labanan sa Akbar Fort ay medyo nakalilito at hindi maipaliwanag, ngunit kahit papaano ay nagtagumpay sila sa pagtataboy ng mga halimaw sa kanlurang damuhan. Gayunpaman, hindi agad nakabalik si Locke. Maaaring may mga halimaw na sumisilip upang salakayin muli ang Navarre, kaya inutusan siyang manatili. Okay lang. Nang matagumpay na natapos ni Locke ang misyon, naisip niyang nagalit ang emperador at inilagay siya doon na nakulong.
Ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Dahil nakapunta na siya roon, naisipan niyang maghintay hanggang bumalik siya para tapusin ang natitirang serbisyo niya sa militar. Ganoon din sa mga kabalyero. Hindi, tahimik silang tinatangkilik ng matamis na pagtrato ng mga dilag. Hoy Alex, aalis ka ba ngayon? Pagkatapos ng pagsasanay sa hapon, tinanong ni Caper ang kanyang kaibigan na nakasuot ng bagong damit at naghahanda ng umalis. Halika rito, hiniling sa akin ng anak ng Baron na makipag-date. Hindi ka ba lumabas kasama ang anak ni Baron Charles? Ha? Medyo masyadong gwapo ang katawan na ito. Sa nakatutuwang tugon ng kanyang kaibigan, naramdaman ni Caper ang kanyang sarili na naduduwal. Nakakadiri yan. Pabayaan mo siya. Kung hindi ngayon, kailan ako mabubuhay ng ganito? Sa boses ni Ana na nanggaling sa likuran, napalingon silang dalawa. Ano ito? Makikipag-date ka rin ba? Tila nagulat si Caper sa hitsura ni Ana sa isang damit. Namumula, sumagot si Ana, pumunta kasama si Sir Philip dahil naiinip ako. Yung instructor. Hindi mo ba nagustuhan ang Panginoon? Sa mga salitang iyon, nanigas ang mukha ni Ana. Ayoko sa kanya ngayon. Sobrang disappointed ako sa kanya. Marahas siyang umiling, tumingin sa gusali sa likod niya at umalis. Kahit na ikaw ay isang bayani ng digmaan, pagpunta sa kwarto ng balo sa gabi, 2 beses din iyon. Hindi niya sinasadyang nakita si Sebastian, na disguised bilang Locke, na pumasok sa silid ni Princess Margareta sa Akbar Fort. Sa pag-aakalang nililigawan ni Locke ang prinsesa, hindi nagtagal ay bumagsak ang kanyang hindi nasusuklian na pag-ibig. It was her misunderstanding, but sadly walang makapagsabi sa kanya niyan. Anyway, mananatili ako sa labas mamayang gabi, kaya play safe kayo. Panunukso ni Alex sa kanyang mga kaibigan, ikinaway ang kanyang kamay at naglakad palayo. Nag-iisa na, nagsimulang mag-isip si Caper kung dapat ba siyang makipagkita sa anak ng ilang maharlika. Ngunit hindi tulad ng kanyang hindi masyadong mahiyain na kaibigang si Alex, hindi niya nakuha ang kanyang sarili na pumunta at kinuha ang kanyang espada. Dating sa puwet ko. Kailangan ko pang sanayin ang aking pagbabakod. Bakit napakaraming tao ang nakakasalamuhan ng mga tao? Kinausap niya ang sarili habang pabalik mula sa pakikipagkita sa hari. Nakasalubong ni Locke si Margarete sa hardin ng palasyo, at umiling lang ito habang nakatitig sa kanya. Gayunpaman, ganoon din ang naramdaman ni Prinsesa Margareta. Ito ay talagang kakaiba. Kakaiba. Iyan ang sinasabi ko. Hindi ko akalain na ikaw ang Marquis na nakilala ko. Habang nasa Akbar Fort, ang pagtingin lang kay Locke ay magiging wild at excited na ang katawan ni Prinsesa Margareta. Gayunpaman, ang pagtingin kay Locke sa hardin sa araw na iyon ay tila walang katulad na epekto sa kanya. Hindi pagkatapos bumalik sa abignan. Kahit na tumingin ito sa kanya, parang may lalaking dumaan sa gilid ng kalsada. Hindi, tulad ng unang beses na nakilala niya ito, tila isang kasangkapan siya para sa kanyang ambisyon. Sa halip, sa tuwing nakikita niya ang malambot na pusa na pag-aari ni Marquis, kakaiba ang kabog ng kanyang puso at halos lumalabas ang mga helanghing sa kanyang bibig. Dahil sa ang nagngangalang Sebastian, nakaramdam siya ng pagkahilo at naramdaman niyang nabasa ang kanyang damit na panloob. Baliw. Nabaliw na yata ako. Naaabala siya sa tuwing nakikita niya ang pusa at natutuwa siya. Naisip niya na maaaring nakaamoy siya ng gamot habang nagsasagawa ng isang eksperimento, ngunit walang ganoong bagay. Kaya napaisip siya kung pinaglalaroan ba siya ng mana ng 2 lalaking pinakasalan niya. Ang pagpunta at paglabas sa templo ay hindi nakapagpagaling sa kanya at walang epekto sa kanya. Sa tuwing nakaramdam siya ng pagpapakamatay o pagkabalisa tungkol sa sumpa, naiisip niya ang pusa, si Sebastian. Nang makitang dumaan si Sebastian sa kanyang harapan ay nag-init ang buong katawan ni Margareta. Excuse me. Iniwan ni Margarete si Locke at hinabol si Sebastian. Pero kahit anong habol niya, hindi niya naabutan si Sebastian at naiinis na siya. Anong ginagawa mo? Tiluhin mo agad. Hulihin mo yang pusa. Kung hindi mo magawa, papatayin kita. Nagulat sa biglang pagsabog ni Margareta, nagsimulang habulin ng mga kasambahay at ng mga kabalyero si Sebastian.
Ngunit, si Sebastian na hindi isang ordinaryong pusa at pagiging isang nagpapakilalang demonyo, ay hindi mahuhuli anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa tuwing may magtangkang pigilan siya, nakakatakas siya. Sigurado akong adik ang prinsesa sa pheromone ni Sebastian. Pinagmamasdan ito ni Luke mula sa malayo na may nakakalokong ekspresyon sa isip niya. Napansin niya ang pagkakaiba ng ugali ni Margarete at tinanong niya si Sebastian ang dahilan. At pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang mga detalye. Guro, isa sa aking ninuno ay isang incubus. Kaya nangyayari ang pagkalason sa pheromone pagkatapos nating kainin ang mga emosyon ng isang babaeng tao. Ang kwento ay parang walang katotohanan pakinggan. Sa anumang kaso, sa kanyang pagkahumaling sa pusa, ang mga kasambahay ay tumakbo na hinabol ito. Baka isang pasang pervert, lahat ng klase ng maalay na salita ang pumapasok sa kanilang isipan. Marahil ang tanging kilala nilang Prinsesa Margarete ay ang makintab at marangal na babae. Cook, hindi nyo pa ba naabutan? Sigaw ng prinsesa. Pakiusap, ibaba mo kami. Iniisip mo ba na hindi kita papatayin kung sasabihin mo ang mga salitang iyon? Hindi napigilan ng mga kasambahay na matakot na marinig si Margarete na magsalita ng ganoon. Sa sandaling iyon, mula sa isang tabi, isang kabalyero ang lumapit sa kanya na may hawak na pusa. Prinsesa Mama, nahuli ko na. Oh, ipakita mo dito. Tingnan ko. Si Margarete na nagbago ang ekspresyon sa bilis ng kidlat ay tumingin sa Toby Cat na dinadala ng Proud Knight. Sa pagtingin sa pusa, inihagis niya ito mula sa kanyang mga kamay sa lawa at sumigaw, hindi ito si Sebastian. Ing! Ang pusa na tila kamukha ni Sebastian ay lumabas sa lawa. Nakatakas ang inosenteng pusa, ngunit hindi nagtagal ay nahuli ng isang kabalyero, na hindi naiwasan ang kanyang mga mata mula sa galit na titig ni Margarete. Naglakas loob ka bang lokohin ako? Prinsesa, gusto ko lang hulihin ang pusa. Alisin mo siya sa aking paningin at putulin ang kanyang leeg. Hala! Mangyaring magpakita ng awa. Nang makitang dinala ang kabalyero, hindi nakuha ni Luke ang kanyang sarili na magsalita nang wala sa konteksto. Sa katimugang kontinente, ang maling akala, ay isang parusang pagkakasala. Ito ay hindi gaanong naiiba para sa kontinente ng Rhodesia. Ngunit para sa pagkuha ng buhay ng isang batang kabalyero para lamang sa isang pusa. Nakakatakot na asong babae. Gaano man siya sinapian ng demonyo, ang paraan ng pagpapasya ng isang tao tungkol sa buhay at kamatayan ay ang katibayan ng sangkatauhan. Ngunit, kung ang bruhang ito ay gumawa ng pag-unlad ng Arachne Magic Tower, kung gayon hindi siya maaaring isaalang-alang. Nang makita niya si Margarete, naiintindihan niya kung gaano kabait na babae si Reyna. Isa rin siyang prinsesa, ngunit sinubukan ni Reyna na tulungan ang mahihirap at mahihina. Lagi niyang sinisikap na tretuhin ang mga tao sa paligid niya ng may kabaitan at ngiti. Bueno, naisip nga siya ng mga tao bilang priestess ni Lamer. Nasaan kaya siya ngayon? Kung nasaan man siya, kailangan niyang maging ligtas. Biglang nag-alala at nanlumo si Luke habang iniisip si Reyna. Ipinilig niya ang kanyang ulo nang mapagtanto na ang pagbuntong hininga ay hindi magpapabilis sa paghahanap sa kanya ng Dark Elves. Kung may oras siya, kailangan niyang magpakatatag. Upang talunin ang kanyang mga kaaway. Meow. Please? Pwede ko ba siyang hawakan minsan? Ha! Bibigyan kita ng masarap na pagkain. Habang si Luke ay nalubog sa pag-iisip, lumitaw si Margarete sa kanyang harapan at hinihiling ang pusa na malapit sa kanya. Sa pagkabalisa, sinubukan ni Margarete na akitin si Sebastian sa pamamagitan ng iba't ibang pagkain, ngunit ang pagkain ay maaari lamang gawin para sa isang demonyo. Nang makita ang kanyang pagkilos na napakalungkot, nilapitan siya ni Sebastian at agad na tumalon sa kanyang mga bisig. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Margarete sa sobrang saya. Puno ng saya ang kanyang mga mata at mukha. Sebastian, may gagawin ako, sundan mo ako kaagad. Nakakuha ng telepathy mula kay Luke, nakatakas si Sebastian mula sa mga kamay ni Margarete at nagtago sa mga palumpong. Hindi. Huwag mo akong itapon ng ganito. Umiiyak si Margarete, ngunit lumayo sila ni Luke sa palasyo.
Kabanata 186, Pagkuha ng Kayamanan 3. Makalipas ang ilang sandali, huminto si Locke sa kakahuyan na matatagpuan sa hilaga ng Avignon. Ang pambihirang kagubatan ay malawak at may magagandang puno na may namumulaklak na bagong mga dahon. Habang papunta doon si Locke, lumingon siya. Sebastian, Belfair. Tumawag ka, Master. Ano kayang gagawin natin ngayon? Ang dalawang demonyo ay lumitaw sa ibaba mismo ng isang puno at nagtanong. Ngayon ay tatawag ako ng demonyo. Oh, darating ba ang kapalit ko? Nakangiting tanong ni Belfair. Siya ay naghihintay upang makakuha ng isang kahalili dahil Sebastian ay pagtrato sa kanya medyo malupit. Kawawa naman siya, umiling si Locke. Hindi. Sa pagkakataong ito ay magdadala ako ng isang malakas na tao, kaya siguraduhing tahimik ang lugar na ito. Si Locke ay nakakuha ng maraming mana mula sa halimaw na hukbo. Gayunpaman, nabigo ang mana ng halimaw na makapunta sa ika-6 na bilog dahil sa kawalan ng kadalisayan. Kaya dahil doon, naisipan niyang magpatawag ng demonyo higit pa sa intermediate level at i-absorb ang mga kakayahan at magi nito. At para matiyak na hindi makakarating ang balita kay Avignon, kailangan niya ang mga demonyo. Gawin mo na lang akong successor. Huwag kang magalit at magtrabaho, Belfair. Nang sumunod sina Sebastian at Belfair sa kanyang mga utos, nagsimulang iguhit ni Locke ang summon ng magic sa lupa. Karaniwan, ang mga demonyo ay random na ipinatawag, ngunit depende sa sakripisyo, mas malakas na mga demonyo ang matatawag. Si Locke, na nagbuhos ng mga patak ng kanyang dugo sa magic circle, ay tumawag ng isang intermediate na demonyo. Kuwang! Nawala ang magic circle at bumukas ang dark subspace. Gayunpaman, walang makikita dito. Ano ito? Nabigo ba ang isang ito? Habang nag-iisip si Locke, nang biglang napunit ang subspace na parang luha ang nangyari. Isang pang-ibabang katawan na kahawig ng isang ahas, at ang pang-itaas na katawan ng isang babae na may 4 na braso na pawang armado ng mga espada ay lumitaw. Ay nako! Isa siyang naga. Parang nabigla si Belfair na nakatingin kay Locke sa malayo. Ito ay dahil sila ay napakalakas kaya sila ay itinuturing na mas matataas na mga demonyo o ang papalabas na mga intermediate na demonyo. Paano niya nalaman ang tungkol sa kanya? Ito ay dahil siya ang ika-7864 na alipin ng Vampire King na si Leviathan, na kinabibilangan ni Belfair. Nakikinig sa kanyang nagsasalita, ibinaling ni Naga ang kanyang ulo patungo kay Belfair. Oh, matagal na kitang hindi nakikita, kaya nasa Middle Earth ka sa lahat ng oras na ito. Siya nga pala, tinutukoy mo ba ako ng walang honorifics? Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumuhad si Belfair. Sorry. I'm very sorry, Miss Naga. Medyo nabaliw na siguro ako. Isa sa mga superior ni Belfair, lahat ng 4 na espada na hawak niya ay may mahusay na antas ng swordsmanship. Ang bawat isa sa kanyang mga espada ay katumbas ng isang intermediate level na swordmaster. Ang pakikipaglaban sa Naga ay parang pakikipaglaban sa 4 na swordmaster. Gayun din, mayroon siyang espesyal na kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang tubig at lason. Marami ring malalakas na demonyo ang lumuhad sa harapan niya. Nako, narito ako? Nagnanais ng kahalili, ngunit darating ang isa pang mas mataas. Parang naiiyak si Belfair. Sa husay ni Locke, naisip niya na posibleng manalo sa isang intermediate na demonyo. Pero iba si Naga. Kahit na ang mas mataas na antas ng mga demonyo ay nag-aatubili na maging kalaban siya. Ako na ang magdedesisyon kung paano ka paparusahan mamaya. Nasaan ang taong tumawag sa akin? Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Locke at nagtanong na may malamig na mukha. Oo, mukhang may magandang kaluluwa ka. Gusto mo bang makipagkontrata sa akin? Makukuha mo ang lahat ng gusto mo kung gagawa ka ng kontrata sa akin. Siyempre, para mangyari ang lahat ng iyon, kailangan mong ibigay sa akin ang iyong kaluluwa bilang kapalit. May isang bagay talaga na gusto ko. Ikaw yan, sabi ni Locke. Ako. Baka gusto ko ang panlasa mo. Well, matagal na akong nagugutom at tumahimik ka at ibigay mo na lang sa akin ang iyong magi. Inis na inis si Locke sa walang kwentang daldal ni Naga kaya hinailan niya ang espada at nagsimulang umatake.
Halos dumaan sa leeg ni Naga ang purple aura ng kanyang espada. Kung medyo nahuhuli siya sa pag-iwas nito ay nasa sahig na ang ulo niya. Itong basurang parang tao. Ang cute mo, kaya gusto kong makipaglaro saglit. Hiniling nga niya sa kanya na gawin muna ang kontrata, ngunit hindi niya akalain na aatakihin siya ng kanyang summoner. Tulad ng anumang makamandag na ahas na naghahanap ng biktima nito, inilabas niya ang kanyang 4 na makamandag na espada at marahas na inalog ang mga ito laban kay Lucas. Sukak, Shuk, Piing, Kang. Ang mga bato sa lupa ay hindi nabasag, ni ang mga puno ay nabunot. Gayunpaman, ang bilis at katumpakan ng mga espada ni Naga ay tulad ng pakikipaglaban niya kay Shaikan. Hindi, mas mahusay siya kaysa kay Shaikan. Tulad ng inaasahan ni Belfair, ang laban ay pabor sa Naga. Ang kapangyarihan ng kanyang mga espada ay hindi inaasahan, ngunit 4 na magkaibang espada ang patuloy na ikinakaway laban sa kanyang kalaban. Bilang karagdagan, ang paggalaw ng kanyang ibabang bahagi ng katawan ay iba sa iba pang mga demonyo. Hindi lamang siya mabilis, ngunit ang paraan ng kanyang pag-ikot at pag-ikot ng kanyang katawan ay mabilis din. Oh. Bakit ang tigas mo? Nagsalita ka ng malalaking salita tungkol sa pagkuha ng aking mga magi at kakayahan. Hik. Hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon na gamitin ang aking espada o ang aking mahika. Matapos matutunan ang Gold Sword, patuloy na nag-practice si Locke. Ang kasalukuyang kakayahan ni Locke ay medyo mahina lamang kumpara sa mga nangungunang eksperto. Ano man ang kanyang pagkukulang ay napuno ng puti at maitim na salamangka, ngunit gayunpaman, halos hindi niya mapigilan ang kanyang sarili laban sa Naga. Ang layunin niya ay mahuli si Naga at hindi matiis ang kanyang mga pag-atake. Agad na pinalayas ni Locke ang kanyang kapangyarihan ng demonyo. Ha! Build up! Anong sabi mo? Naglabas ng kakayahan si Locke. Lahat ng muscle sa katawan niya ay lumalakas. Alam kaagad ni Naga na sinusubukan niyang gayahin ang kapangyarihan ng isang demonyo. Sinubukan niyang hampasin ng espada ang braso ni Locke, pero kasing tigas ng bato ang braso ni Locke. Noon niya nalaman na ito ay talagang kapangyarihan ng demonyo. Aba, ikaw pala. Sonic Wave. Isang shockwave ng tunog ang lumipad sa Naga, na nagpapaalala sa kanya ng katakutin ng pakikipaglaban sa daan-daang mga demonyo sa loob ng 100 taon. Kwaang. Kiyak. Ang sonic wave, na lumilitaw sa tuwing nasa build-up state si Locke, ay napakalakas kaya natulak ang katawan ni Naga sa mga puno. Matapos masira ang ilang makakapal na puno, nakahinto siya. Kung hindi dahil sa patuloy niyang pagharang gamit ang kanyang mga espada, baka napunit na ang itaas na bahagi ng katawan niya. Upang gamitin ang kapangyarihan ng demonyo at alisin sa mga demonyo ang kanilang sariling kapangyarihan. Siya ba talaga ang inapo ni Simon? Actually, siya mismo si Simon, pero hindi alam ni Naga iyon, at walang balak si Locke na ipaalam sa kanya. Lumapit si Locke sa Naga sa isang iglap at nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata. Ito, ay petrolite. Naisip niya. Nagulat siya at sinubukang gumalaw. Gayunpaman, medyo huli na siya. Nagsimulang maging bato ang kaliwang braso niya. Ito. Pinutol ni Naga ang braso na nagiging bato. May maiisip siya mamaya, ngunit kung hahayaan niya ito, ang epekto ng petrification ay kakalat sa kanyang buong katawan. Ngunit kahit na pagkatapos ng lahat ng iyon, naglunsad si Locke ng isang buong bagong pag-atake. Kabanata 187, Pagkuha ng Kayamanan 4. Kukukong. Ano ito? Isang golem na gawa sa bakal. Sa likod ng Naga ay isang warrior class na gigant, Achilles. Ang gigant, na tahimik na natutulog sa subspace na bracelet kasama si Kratos, ay ipinatawag ni Locke. Natakot si Naga sa kanyang nakita. Bigla siyang inatake ng gigant. Kaya, makakagalaw lang ang isang gigant kapag may nakasakay sa sabungan. Ngunit dahil ang gigants ay binuo batay sa mga golem, nagawang ilipat ni Locke ang mga ito sa isang pangunahing paraan gamit ang kanyang marionette magic. Tiyak na ang kapangyarihan na ipinakita nito ay higit na mahina kaysa noong ang isa ay direktang nakasakay dito, ngunit ito ay sapat na upang maglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Ang mabibigat na hampas ng gigant ay nag-iwan ng malaking dagok sa Naga. Quack! Quack!
Nakadapa, umuubo si Naga ng itim na dugo. Si Belfair, na kinakabahang nanunood ng laban, ay nakipag-fist bump kay Sebastian. Mukhang mananalo si Locke, at napakaganda ng suntok na ginawa ng kanyang senior. Ngunit si Naga ay hindi pa patay, at hindi pa niya na ipapakita ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Kakainin ko ang taong ito. Hawk, Master, iwasan mo na. Sa pagbuka ng bibig ni Naga, may lumabas na berdeng ambon na katulad ng hininga ng dragon. Ang berdeng ambon ay naglalaman ng nakamamatay na lason. Ang mga damo at mga puno, na nahawakan ng ambon, ay natuyo at namatay. Maging ang bakal na ningning ni Achilles ay nagsimulang kalaw-angin. Nahuli na ni Locke ang maaaring gawin niya at tumakas bago pa man siya mabigyan ng babala ni Belfair. Ang problema, gayunpaman, ay hindi niya maiwasan ang lahat ng ito dahil walang direksyon kung saan siya naglalabas ng lason. Kailangan kong umakyat sa ere para maiwasan ito. Napaisip si Locke. Ang lason na iniwan ng Naga ay mas mabigat kaysa hangin, kaya kumalat ito sa lupa at hindi gaanong tumataas. Lumipat si Locke sa langit gamit ang kanyang fly magic. Biglang tumalon si Naga na nasa lupa, papunta kay Locke na lumilipad sa ere. Huli ka, bobo na tao. May ngiti sa labi, ang malaahas niyang pang-ibabang katawan ay pumulupot kay Locke. Habang sinusubukang durugin siya hanggang mamatay, sinubukan niyang i-absorb ang moisture ng katawan ni Locke. Gagawin kitang tuyong basahan. Sabi ni Naga habang tumatawa. Guru. Si Sebastian at Belfair, na umiwas sa lason dahil nasa malayo sila, ay tila nag-aalala habang nakatingin kay Locke. Kung namatay si Locke, tiyak na makakalaya sila, ngunit kaduda-duda pa rin kung iiwan sila ng nakakatakot na babaeng iyon, si Naga. Halata namang mas pinili nila ang tao kaysa sa kanya. Hindi. Kung ang ating Panginoon ay mamatay, ito na ang wakas para sa atin. Ang dalawa, sa parehong bagay, ay tumalon ng diretso at sumugod patungo sa Naga. Nagwiwisik ng buhangin si Sebastian sa mga mata ni Naga, at sinaksak ni Belfair ang ibabang bahagi ng katawan ni Naga. Gayunpaman, hindi na iligtas ng kanilang sorpresang pag-atake si Locke. Bagkus, lalo lamang nitong pinukaw ang galit ni Naga. How dare you? Hiik. Kami ang may kasalanan. Habang sinisigawan sila ni Naga, itinaas ni Sebastian ang puting bandila ng pagsuko. Gayunpaman, ang espada ni Naga ay hindi marunong magpatawad habang umaakyat ito. Sinong nagsabi sa iyong putulin mo siya? Sa biglang boses, nagulat ang dalawang demonyo kasama si Naga. Sa matalim na tunog ng isang bagay na gumagalaw, naputol ang mga braso ni Naga. Nakatulong ito kay Sebastian na makaligtas, hindi maiwasan ni Naga na magmukhang pangit. Si Locke ang sumulpat sa likod at ginamit ang espada niya. Paano ito posible? Hinawakan kita. Sigaw ni Naga. Ang hawak mo ay isang piraso ng kahoy. Sa sinabi ni Locke, napatingin si Naga sa hawak niya. Lamang upang makahanap ng isang tuyong piraso ng kahoy. Alam ko ang panloloko mo. Tiyak na nahulaan mo na ako ay nakatakas sa hangin. Naisip nga niya iyon at bigla niyang isinubo ang lason. Nag-ilusyon si Locke sa isang piraso ng kahoy, na nakuha niya kanina. Pinago niya ito sa isang imahe ng kanyang sarili at itinapon sa langit. At nahuli nga niya ang pain gamit ang sarili niyang buntot. Lumipad sa langit si Locke gamit ang invisibility magic at naglalayo ng perpektong oras para putulin siya, ngunit hindi niya akalain na papasok ang kanyang mga alipin. Sumuko. Wala ka ng pagkakataon ngayon. Sabi ni Locke sa kanya. Cook, sa tingin mo gagawin ko yon. Muling sinubukan ni Naga na balutin si Locke sa kanyang malaahas na katawan. Sa mismong sandaling iyon, pinalitaw ni Locke ang ikalawang yugto ng build-up. Sa sandaling tumaas ang kanyang lakas at bilis ng 3 beses sa normal, pinutol niya ang katawan ng Naga gamit ang espada sa kanyang katawan. Kiek! Na iniwan ng Naga na sumisigaw ng nakakatakot na hiyawan. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng magandang karanasan sa pakikipaglaban. Ngayon bigyan mo ako ng pagkain ko. He-earth. Nagsimulang gumapang ang mga itim na tangkay mula sa lupa at bumabalot sa katawan ni Naga. Pinilit niyang makawala sa kanila ng buong lakas, ngunit sa bawat pagpupumiglas niya, nauubos ang kanyang lakas.
Wag naman please, tagipin mo ako. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Please. Nagdesisyon na si Locke na huwag makinig sa pakiusap ni Naga. Ang kasumpa-sumpa na intermediate na demonyo ng Devildom ay namatay bilang isang sakripisyo para sa paglaki ni Lucas. Chapter 188, Treasure Acquisition 5. Boom! Sa wakas ay nakuha ko na ang ika-6 na Dark Magic. Si Locke, na sumisipsip ng Magi at ang kapangyarihan ng Naga, ay napangiti sa pakiramdam ng paglaki ng kanyang mga itim na bilog. Gayunpaman, hindi lang ang itim na bilog ang bumangon, ngunit nakuha niya ang kakayahan ng Naga na humawak ng lason at tubig. Ito ay poison smog at water control. Ang intermediate demon power na nakuha ni Locke ay mas malakas pa. Congratulations, Master! Congratulations! Sabay na bati ni Sebastian at Belfair kay Locke. Habang pinagmamasdan ni Locke ang dalawang demonyong lumilipad pababa, nanatili siyang nakatitig sa kanila. Guro, ang bagay na ito ay... tanong ni Locke. Ang espadang ginagamit ni Naga. Habang sinisipsip ni Locke ang kapangyarihan ng Naga, sina Sebastian at Belfair ay naglilinis ng lupa. Natagpuan nila ang mga espadang ginamit ni Naga at dinala kay Locke. Ang mga espada ng Naga. Tinitigan ni Locke ang 4 na espada ng Naga. Hindi siya marunong lumaban ng mahusay, ngunit mayroon siyang mahusay na mga espada. Hindi na malaya ni Locke kung ano iyon noong nakikipag-away siya. Magkaiba ang anyo nilang 4, hindi lang nababagay sa panlasa niya, nabighani din sila ng mahika para sa pagsuporta sa isang eskrimador. Sa ilalim ng espada, nakasulat ang pangalan ng taong gumawa nito. Iron Mage Jig. Isang sikat na panday na gumawa ng pangalan sa Middle Earth mga 1,000 taon na ang nakalilipas. Kilalang gumawa ng daan-daang espada sa buong buhay niya. Alam ko ang tungkol sa kanya. Kumunat ang noo ni Locke na iniisip ang nakaraan. Ang Orichalcum Sword, Valiant, na ginamit ni Recon para patayin si Simon, ay ang ginawa ni Jig. Si Jig, na isang geek ay natutunan ang kasanayan mula sa mga dwarf at gumawa din ng mga espada para sa mga warlock. Dahil doon, minsan siyang natunto ng denominasyong El Castle noong nagtatago siya sa isang rural na nayon at pinalayas siya gamit ang mga kutsilyo at karit. Si Pope Joseph III, na itinuring ang kanyang pagmamahal sa sining at kahusayan, ay pinatawad siya at inatasan ang paggawa ng kampana sa katedral. Ang mga espada na ginawa ni Jig ay maaaring magpabagsak din sa dyablo, at ang mga salita ay totoo. Malinaw, ang ilan sa mga demonyong mapagmahal sa espada ay handang isakripisyo ang kanilang sarili at ang isang bahagi ng kanilang mga kaluluwa para sa isang espada bilang kapalit. Marahil ay nakuha rin ni Naga ang kanyang espada ng ganoon. Iron Feather, magaan na enchantment at wind magic. Ang tibak na maaaring ilipat ng matulin. Sa kaibahan, ang Dragon Tooth Sword, na inukitan ng gravity magic, ay medyo mabigat at palpak. Ngunit kung magagamit ito ng gumagamit ng tama, ang isang gigant ay maaaring basagin sa isang suntok lamang. Ano ito? Ito. Demon Slayer. Bakit may demonyong humahawak dito? Tulad ng mga salita sa espada, ang espada ay literal na ginamit upang patayin ang mga demonyo. Ang krus sa espada ay orihinal na nabighani ng magaan na mahika, ngunit may mga bakas ng Naga na nag-aalis nito. Kung mapalad, mababawi ko ito sa isang lawak. Dapat kong gamitin ang aking mga kamay mamaya. At dumating ang huling espada, Bloodshock. Ang espada na may pulang kulay sa paligid ay isang magic sword na puno ng mabisyo na enerhiya. Ang talon ay tila mga maliliit na saw blades, na tila ginagamit upang magdulot ng malaking dami ng pagdurugo kasama ng pagdulot ng isang nakamamatay na sugat sa isang kanang hampas. Na-enchanted din ng Dark Magic, Lifesteal, isang masamang espada na puwersahang sumisipsip ng kapangyarihan ng mga kalaban. Kung ginamit ni Naga ang mga espadang ito sa kanilang 100%, tiyak na namatay na ako. Hindi alam ni Locke, ngunit ang isang tinatawag na demonyo ay may malaking limitasyon sa paggamit ng mga kapangyarihan ng mga espada. Una, ang mga espada ay ginawa ng isang human craftsman, at ginawa gamit ang istruktura na na-optimize para sa paggamit ng mana at aura.
Ito ay hindi tiyak kung ang demonyo ay maaaring gamitin ito tulad ng mga tao, ngunit kalahati ng mga demonyo tulad ng naga, ay hindi maaaring hawakan ito ng maayos. Gayunpaman, ang mga espada mismo ay napakahusay at ang hugis ng mga ito ay kapanipaniwala, kaya nagpasya siyang dalhin ang mga ito kasama niya. Ito ay hindi tiyak, ngunit maaari niyang ibigay ang mga ito sa iba bilang mga samsam sa digmaan. Ang Bloodshock na ito ay malamang nasasama sa estilo ni Belfair. Hahayaan kitang gamitin ito. Ibinigay ni Locke ang isa sa 4 na espada. Oh, sobra ka talaga, Master. Bagamat hindi siya dapat makaramdam ng ganoon kaganda, palaging nakatutok si Belfair sa Bloodshock, kaya natuwa siya nang iabot sa kanya ang espada. Nang makita si Belfair na namamaga sa kaligayahan dahil sa espada, sinabi ni Locke, dahil ibinigay ko sa iyo ang espada, dapat kang maging mas malakas. Kailangan mong lumaban ng husto upang makamit ang aking layunin. Kaya siguraduhing magsanay gamit ang espada at pagbutihin ang iyong mga kasanayan para sa layunin ng pagtulong sa akin. Magsanay. Pero isa akong vampire demon. Tila naguguluhan si Belfair. Nawala ang kulay sa mukha ni Belfair. Ang mga demonyo ay walang ginawa tulad ng pagsasanay o pagsasanay. Ipinanganak lang sila na may kapangyarihan o naipon nila sila mula sa ibang mga demonyo. Ganoon din ang kaso ni Belfair. Ang kakayahang lumaban ay isang bagay na alam niya mula sa sandaling humawak siya ng espada at hindi niya kailangang magsanay ng hiwalay. Walang batas na dapat ginagawa ng mga demonyo. Kahit na ang pinakamaliit na tao ay nagiging mas malakas kapag sinanay, kung gayon gaano kalakas ang mga demonyo kung sila ay magsasanay. Tanong ni Locke, well, surely that could be the case? But I just want to live my life without, I will work hard. Nang bahagyang pumikit si Locke, mabilis na sinabi ni Belfair ang mga katagang magpapasaya sa puso ni Locke. Mapalad si Sebastian dahil hindi siya propesyonal pagdating sa labanan at digmaan. Hindi naman ganoon kalala ang pinapakita mong espada, at magaling ka. Maaari mong matutunan ang pilak na espada, maaari nating gawin ang pagsasanay kaagad. Mula sa mismong sandali, panoorin ang aking bawat galaw at masanay sa pagsasanay sa kanila. Maingat na itinuro ni Locke ang Silver Sword. Naisip niyang palakasin si Belfair, ngunit may iba pang intensyon sa likod ng kanyang mga aksyon. Tollen ba ang Recon mula sa libingan kung alam niyang ibinigay ko ang gayong espada sa mga demonyo? Iniisip ni Locke kung ano ang magiging hitsura ni Recon kapag nakita niya ito. Gayunpaman, ang mga patay ay hindi na muling mabubuhay, at kasama nito, ang kaunting kasiyahan ng kanyang pag-aayuno ay natapos. Ano man ang dahilan, pinakintab ni Locke ang espada at binigay kay Belfair. Wala pa siya sa oras para hulihin ang isang intermediate na demonyo. Upang mapanalunan ang labanan na nasa unahan at ibagsak ang Baroque Imperial, kinailangan ni Locke na maging mas malakas kaysa sa kung ano siya ngayon. At para tanggalin ang arson bastard na iyon. Gumunguya sa dati niyang sama ng loob, kinuyam niya ang espada sa kanyang kamay. Nakatingin ang kanyang mga mata sa espada na kayang humiwalay sa hangin. Chapter 189 is to 2 years later isa. Taburol kung saan matatanaw ang mga bahay at kompleks na katatapos lang itayo. Isang malaking kastilyo na gawa sa itim na bato. Sa ikatlong palapag ng kastilyo ay isang silid-aralan, na may isang binata sa edad na 20s na may platinum na buhok na nakatingin sa bintana. Locke ang pangalan niya, na nakatingin sa mga bagong estates na itinayo. Napakabilis lumipas ng oras. Napaisip siya. Tila noong isang araw lang bago siya pumapatay ng oras sa Imperial Army, gayunpaman, 2 taon na ang lumipas. Matapos gawin ang halimaw na alon, si Locke ay kailangang manatili ng maraming oras sa rehiyon ng Navarre Duchy at maghanap ng anumang mga halimaw. Bagamat hindi niya gusto si Prinsesa Margarete na nahuhumaling kay Sebastian at ang hari na gustong-gustong makasal si Locke sa prinsesa, mukhang hindi naman ganoon kalala ang duchy. Gayunpaman, hindi naisip ng emperador na pabayaan si Locke doon, at pagkaraan ng 6 na buwan, si Locke ay hiniling na bumalik. Pagkabalik, sa tuwing may problema, maging sa sariling bansa o sa mga banyaga, inutusan ng emperador si Lucas na pumunta.
Nasanay siyang durugin ang mga rebelding barbaro sa silangang kabundukan at alisin ang mundo mula sa mga warlock. Ang problema ay hinarang ng emperador at ng kanyang mga tauhan ng clerk ang impormasyon tungkol sa mga kaaway na maaaring kaharipin ni Lucas. Ito ay lahat ng uri ng kasuklam-suklam na pagsasabuatan, pagbaluktot sa katotohanan o pagpigil ng impormasyon tungkol sa mga posibleng kaalyado. Ngunit hindi hahayaan ni Locke na ibaba siya ng mga ito, kaya nagawa niya makita ang lahat. Kinuha niya ang mga pagsubok at krisis bilang isang pagkakataon upang sanayin ang kanyang sarili at ang kanyang mga nasasakupan. Bilang resulta, ang white magic, dark magic, at ang kanyang mga kasanayan sa espada ay tumaas ng husto. Si Philip kasama sina Caper, Alex, Hobart, at Anna, ay lumaki ng husto. Si Philip ay nasa tuktok kasama ang kanyang expert na pagsasanay, habang si Caper ay masigasig, sina Alex, Hobart, at Anna ay mahusay. Ang mga pinahusay na kabalyero ay naging mga retainer ng Recon Estate pagkatapos nilang mapalayas mula sa Imperial Army at bumuo ng matibay na relasyon sa kanilang mga pamilya. Samantala, sa tuwing nadaragdagan ni Locke ang kanyang merito, sumikat ang kanyang katanyagan at maraming mga batang kabalyero ang gustong pumunta at makita siya bilang kanyang subordinate. Pinili ni Locke ang mga kapaki-pakinabang at maaasahan mula sa kanila at itinalaga sila sa Knights of Territory. Ngunit, ang pinakamalaking tagumpay ay tiyak na ito. Hinugot ni Locke ang espada na nakalawit mula sa kanyang baywang at nagsanib ng mana dito. Sir! Nagsimulang mabuo ang gintong aura sa paligid ng espada. Ang aura ay lumaki hanggang 2 metro at pagkatapos ay dahan-daang umatras muli. Hindi, sa halip na umatras, ito ay lumambot. Nagsimulang magkaroon ng malinaw na anyo at liwanag ang namuong aura, hindi maiwasang mapangiti si Locke. Boa, tatalon ba ang Emperor kung alam niyang kaya kung gumawa ng gold aura? Sa tuwing pupunta siya sa Imperial Palace para sa pagkuha ng mga merito at gantimpala para sa kanyang mga aksyon, nakikita niya ang mukha ng Emperor na lalong umiikot. Naiirite siya, ngunit kailangan niyang tumawa at pahalagahan si Locke na ginawa ang gawaing hiniling niya. Kung alam ng Emperor na kayang bumuo ng gold aura si Locke, ibang-iba ang itsura niya. Mabuti iyan, kung mabubuo mo ang gold aura, gumawa ka ng isang hakbang palapit sa pagiging isang sword master. Sinabi ni Knight General Rogers na minsan, sa wakas ay nagawa ni Locke ang isang gold aura ilang araw na ang nakalipas. Noong una ay naisip niya na aabutin ng humigit kumulang 5 taon upang makabuo ng isang gold aura. Gayunpaman, walang mas mahusay na plano sa pagsasanay kaysa sa pagsasanay, kaya habang siya ay umiikot sa mga labanan, ang kanyang mga kasanayan sa espada ay tumaas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ngunit nasaan ang ikalawang bahagi ng gold sword na kailangang humantong sa Sword Sage? Nawala sa teritoryo ng Recon ang ikalawang bahagi ng gold sword na dapat nasa pamilya pagkatapos ng mahabang pagbaba ng kanilang mga kayamanan. Ang unang kalahati ay higit pa sa sapat upang maging isang sword master, ngunit upang maging isang sword sage, ang pangalawang bahagi ay kinakailangan. Ang problema ay walang nakakaalam kung paano o kailan ito nawala. Matalino. Malalim ang iniisip ni Locke tungkol sa gold sword. Kasabay ng tunog ng katok sa pinto ay sinalubong siya ng boses ni Hans. Sa sandaling bumalik si Locke, agad niyang ibinaba ang kanyang titulo ng Deputy Lord sa isang deacon at nanatiling tapat sa kanyang tungkulin. Panginoon, oras na para sa pagpupulong. Halika. Oo naman. Tumango si Locke at tumungo sa mansyon ng Panginoon. Ang lugar ng Panginoon ay higit na malaki kaysa sa oras na binuksan niya ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Sa kahabaan ng mga dingding, mga bahay at mga bilog ay makapal na linya. Ang mga maliliit na tindahan ay hindi 3 palapag na shopping complex. Bilang resulta, ang laki ng manor ay lumaki rin ng 4 na beses, at ang populasyon ay tumaas sa 100,000. Mas maliit pa rin ito kaysa sa Lamer, ngunit sa loob ng ilang taon ay tiyak na malalampasan nito ito. Ang posibilidad ng pag-unlad ng kanyang ari-arian ay walang katapusan. Sa pagdaan mo sa pangunahing gate sa buong bayan, makikita ang gusali ng knight sa kaliwa. Sa dibisyon ng kabalyero noong nakaraang taon, higit sa 100 kabalyero ang hinati para sa layunin ng labanan.
Ang tagiliran na nakasuot ng golden armor ay ang Recon Knights, at ang side na nakasuot ng silver armor ay Unicorn Knights. Tinagtagal pagkatapos ng kanyang paglabas, nilikha ni Locke ang kategorya ng bagong kabalyero kasama si Caper at ang iba pa sa loob nito. Ang pangalan ay Unicorn Knights, at ang mga nasa loob nito ay matututo ng Silver Sword. At ang pinakamagaling sa kanila ay si Caper, ang commander. Si Caper kasama si Philip, na itinalaga bilang commander para sa mga kabalyerong Recon, ay nanood sa labanan ng dalawang kabalyero at binigyan sila ng tamang utos. Ang ganda, ang galing mo. Pagdating sa mga kasanayan, ang Recon Knights na nag-aaral ng Gold Sword ay mas mahusay. Gayunpaman, pinupunan ng mga Unicorn Knight ang mga kulang na kasanayan ng mayamang karanasan at mga kasanayan sa organisasyon na nakuha sa militar. Kaya halos malapit na ang laban ng dalawang kabalyero. Siyempre, iba ang kaso kung sasali ang mas matataas na manlalaro tulad ng kapitan, ngunit sa mga pangunahing miyembro lang ay hindi nila hinahayaang manalo ang isa pa. Mula sa sandaling ito magsimulang gumamit ng aura. Sa mga salita ni Philip tungkol sa paggamit ng aura, ang mga kabalyero na panay ang pagpapakita ng kani-kanilang mga espada ay naging bagyo. Nang makita ang eksenang naganap habang ang mga espada ay nagsimulang magpakita ng aura, si Hans na may maliwanag na mukha ay nagsabi, sa palagay ko ay hindi tayo magkakasundo ng Knights of Guard. Ang Baroque Imperial ay mayroong Knights of Guard at kilala sa kanilang kakayahan bilang individual at grupo. Sila ay malapit na ipinare sa Holy Artenia Empire, ang pinakamalakas na imperyo sa kontinente. Ngumiti si Locke at umiling. Maaaring hindi mo ito nakikita, ngunit sa aking palagay, ang Recon Knights o ang Unicorn Knights ay mas mababa pa rin kaysa sa Knights of Guard. Narinig niya mula kay Philip, isang dating miyembro ng Knights of Guard, na sila ay ikinategorya sa mga grupo, Gold Guards, Silver Guards, at Iron Guards. Kabilang sa mga ito, ang flagship Gold Guards ay sinabihan na binubuo ng mga experts of intermediate and above only. Ang Recon Knights na natuto ng Silver at Gold Sword mula pa sa murang edad ay hindi bababa sa Gold Guards. Gayunpaman, ang bilang ng mga kabalyero ay nagdulot ng pagbagsak sa paghahambing. Ang Unicorn Knights ay isang hakbang lamang sa ibaba ng Gold Guards. Ang bawat pangkat ng kabalyero sa Unicorn ay mayroong isang intermediate na pinuno. Siyempre, kahit nasa lahat ng iyon, ang dalawang Knights Division ng Recon ay nasa tuktok ng Empire. Ngunit hindi natin maaaring malaman kung ano ang mangyayari mamaya. Dahil ang Knights of Guard ay may mas mataas na katayuan, maaaring mayroong maraming mga kwento at chismis. Sa tatlong unit, walang anumang mapayapang relasyon, ang mga maharlika ay nanlinlang at gumamit ng panlilinlang, napapabayaan nila ang pagsasanay at hindi gusto ang inaabala. Itinago nila ang katotohanan tungkol sa kakayahan ng anak ng isang maharlika. Si Locke, na madalas na kailangang maglakbay sa Imperial Palace para sa mga merito at nakarinig ng lahat ng uri ng chismis tungkol sa Knights of Guard. Mukhang hindi gaanong halata, ngunit malinaw na may problema ito. Malalaman iyon sa pamamagitan ng pagtingin sa nangyari kay Locke noong nakaraan. Yunpaman, hindi na tayo makapaghintay na mamatay ang kalaban, kailangan nating lumakas. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon maliban kung bubuo tayo ng ating lakas. Si Locke na tumigil upang panoorin ang pagsasanay ng mga kabalyero, ay muling nagsimulang maglakad patungo sa manor. Chapter 190 is 2 years later 2. Ang lahat ng mga retainer ay natipon na sa meeting room ng manor. Nakaupo na silang lahat, at pagpasok ni Locke, dumiretso siya sa upuan niya at sumandal. Dumating na ang Panginoon. Isang buwan ba? Pagkatapos ng maikling pagbati mula sa mga retainer, nagsimula na ang pulong. Habang umuunlad ang ari-arian, nadama ni Locke na kailangang magkaroon ng regular na pagpupulong. Habang lumalaki ang mga ari-arian at ang mga retainer ay inilagay sa iba't ibang tungkulin, hindi madaling tipunin silang lahat sa isang lugar sa isang pagkakataon. Kaya, ang isang pulong ay binalak na gaganapin bawat buwan kung saan ang mga mahahalagang patakaran tungkol sa ari-arian ay tatalakayin at mapagpasyahan.
Panginoon, sa kamakailang census na ginawa noong nakaraang linggo, ang mga tauhan ng aming ari-arian ay 850,000 na ngayon, kabilang ang 132 nayon at 15 lungsod, kabilang ang Lamer. Sa antas na ito, masasabi nating lampas na tayo sa titulo. Pinabati kita. Malaki ang populasyon. Kung mas malaki ang populasyon, mas malaki ang produktibidad, at mas maraming produktibidad, mas mataas ang makokolektang buwis. Ang pagtaas sa mga buwis ay makakatulong na mapanatili ang mas malalaking tropa at teritoryo, kaya ang pagtaas ng populasyon ay talagang isang bagay na dapat ipagdiwang. Kung gayon, magkano ang makokolektang buwis ngayong taon? Si bald-headed Dixon ay agad na tumugon sa tanong, ito ay aabot sa 1,000,000 piso, maliban sa lungsod ng Lamer, na itinalaga sa Merchant Union. Well, ayos lang. Hindi lang maayos. Kamakailan lamang ay naging isa ito sa pinakamayamang bansa sa imperyo. Kung gayon, paano kung subukan nating kontrolin si Lamer ngayon? Ang unang delegasyon ng lungsod ng Lamer ay sa Merchant Union. Nangyari iyon dahil ang Recon Estate ay walang kapasidad na mamuno sa napakalaking lupain. Ngunit ngayon ay ganap na nawala ang mga tauhan ng dating count, kaya naisip ni Dixon na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa maraming paraan kung magpasya silang pamahalaan ito. Kung gagawin nila, ang parehong administratibo at militar na kakayahan ni Lamer ay tataas ng mabilis. Mayroong ilang mga retainer na tumango at nakiramay sa mga salitang iyon. Gayunpaman, mariing umiling si Locke. Hindi natin kailangang putulin ang tiyan ng gansa na nangangitlog ng ginto. Hayaan mo na lang. Naging matagumpay ang Merchant Union sa Lamer. Ang pagdedouble ng dami ng kalakalan bawat taon nang walang anumang kompetisyon sa iba pang malalaking komersyal o pangkalakal na lungsod ay dahil sa kapaligiran kung saan ang mga mangangalakal ay gagamitin ang kanilang mga kakayahan ng walang panghihimasok mula sa mga maharlika o mga Panginoon, iyon ang naisip ni Locke, at hindi na kailangang hawakan sila at limitahan ang kanilang pangangalakal. Gayunpaman, nawawala pa rin si Prinsesa Reyna, kaya bakit hindi natin iwan ang lupain ng ginto sa mga lumang retainer ng Volga? Executive Dixon. Ang pagbanggit sa pagkawala ni Prinsesa Reyna sa nakalipas na 2 taon ay isang bawal sa Marquis Recon. Habang nagsasalita si Dixon tungkol dito, mabilis siyang pinutol ni Hans. Gayunpaman, hindi na maibabalik ang mga salitang iyon, at naging napakalamig ng kapaligiran sa meeting room. Pinagpapawisan ng lahat pati si Dixon, nang makitang ibinuka ni Locke ang kanyang bibig. Kung ano man ang dahilan, mahahanap si Reyna, kaya't huwag mo na siyang banggitin dito. Paumanhin, patawarin mo ang aking mga salita, Panginoon. Locke, binago ang kapaligiran sa conference room at tinanong si Rogers, na na-promote bilang Commander General sa militar. Baron Rogers, kumusta ang recruitment ng mga tropa? Hanggang ngayon, panay ang recruit namin ng mga kabataan. Iyon ay isang napakalaking 7,000 tropa at isang kabuoang 30,000 tropa sa garrison, reserba, at seguridad ng bawat rehiyon. Sa isang digmaan kung saan ang mga gigant ang pangunahing bayani, ang presensya ng mga karaniwang sundalo ay hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, ang papel ng mga karaniwang sundalo ay napakahalaga pagdating sa pagpapadali sa seguridad ng mga sinasakop na teritoryo. At ang bilang ng mga apprentice knight ay patuloy na tumaas sa mahigit 700 na may 250 regular na kabalyero, at patuloy pa rin itong tumataas. Ang sinabi ni Rogers ay nagbigay ng ngiti sa kanilang lahat. Habang lumalaki ang ari-arian, kailangang palawakin ang kapangyarihang militar nito hanggat kaya nila. Palaging may araw na nagpasya ang pamilya ng Imperial na kumilos sa kanila, na nagpipigil sa mga nakaraang sama ng loob, kaya kinakailangan para sa Recon Estate na dagdagan ang kanilang kapangyarihang militar. Hindi ito isang opsyon. Patuloy ang pagsasanay para mapataas ang pagkakaisa ng mga sundalo. Sa tingin ko makikita natin ang ilang magagandang resulta. Tinobol ni Rogers ang pagsasanay sa sariling bayan dahil mas marami ang mga migrante na nagmumula sa ibang mga rehiyon kaysa sa sariling rehiyon. Kung may mga taong nagbubuhos ng kanilang pawis at nakikipag-away sa iba, ito ay magtatapos lamang sa pagtaas ng kanilang pagmamahal at katapatan sa kanilang ari-arian. Sapat ba ang gigant na kapangyarihan? Tanong ni Locke.
Sa kasalukuyan, ang Recon Knights at Unicorn Knight ay mayroong 30 Knight class at 100 Warrior class. May isa pang 40 na luma na, ngunit ang mga ito ay kapaki-pakinabang kung itatago sa kaso ng emerhensya o para sa gawaing sibil na pagtatayo. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Rogers kay Mute at sinabing, lahat ng ito ay naging posible dahil sa Katerina Magic Tower at Meister Mute, na nag-uudyok sa Gigant Production. Sa papuri ni Rogers, nakipagkamay si Mute. Ito ang trabaho ko. Ginawa ko lang ang ipinagagawa sa akin ng aking Panginoon. Nagsalita si Luke ng mga sandaling iyon. Hindi mo kailangang magpakumbaba. Walang tao dito na hindi nakakaalam ng kakayahan mo bilang wizard. Ang 2 taong pagtaas sa bilang ng mga gigant sa Marquee Recon ay dahil sa Katerina Magic Tower, na inilaan ang sarili sa paggawa ng gigants araw at gabi. Maliban sa ilang Knight at Warrior class gigants na binili mula sa labas, karamihan sa mga stilettos ay ginawa ng Katerina Magic Tower. Bilang karagdagan, sa kamakailang pagpapalawak ng mga pasilidad at pagtaas ng kapasidad ng produksyon, ang mga stilettos ay ibinebenta sa mga palakaibigang estate. Sana ay makapag-ambag ito sa ekonomiya. Ngunit iiwan ba ng ating Panginoon ang rehiyon ng Jason ng ganoon? Nagtaas ng kamay ang isa sa mga retainer at nagtanong. 2 taon na ang nakalilipas, nang bigyan si Luke ng titulong Marquis, binigyan siya ng emperador ng rehiyon ng Jason. Kahit na ito ay isang malayong lupain, ang lupaing iyon ay kilala ng lahat, ngunit wala ni isang investigador ang ipinadala upang bantayan ito. Akala nila kapag bumalik ang kanilang Panginoon, may sasabihin siya tungkol dito, ngunit hindi pa sila kinakausap ni Luke. Sinabi na walang silbi, ngunit maaaring ito ay tulad ng estado kapag ang aming lupain ay hindi ganoon kahusay, kaya ang lupain ay walang silbi kahit kanino. Kung magsasaliksik tayo at mag-i-install ng mga bagay doon, haantong lamang tayo sa paghihirap ng mga tao at pag-aaksaya ng mahalagang pera. Si Luke, na nagtago ng mga warlock doon, ay umaasa na ang mga retainer ay hindi magiging interesado sa Jason Manor, ngunit ang mga plano tungkol sa kung ano ang gagawin dito ay palaging tinatanong. Hanggang saan natin ito mapapamahalaan ng maayos dahil lang sa atin ang ginto? Susubukan ng mga Panginoon sa paligid nito na sakupin ito. Marahil ay ibinigay na ito ng emperador sa pag-aasam na mangyayari ang gayong labanan. Sabi ni Luke, pero, kung masama ang pakiramdam mo tungkol dito, pupunta ka ba doon kasama ang iyong mga anak at tingnan ang issue? Paano natin gagawin iyon? Tanong ni Luke. Hindi. Susundin ko ang sinasabi ng Panginoon. Mabilis na dinampot ng mga retainer ang puting bandila. Ang iba pang mga retainer ay tumigil din sa pagpapakita ng anumang interes kay Jason Manor. Si Luke, na nagtapos sa paksa tungkol sa Jason Manor, ay mabilis na binago ang paksa sa ibang bagay. Nga pala, ano ang sitwasyon sa Magic World? Mayroon bang anumang mga palatandaan ng pagpapabuti? Sinusubukan ni Luke na subaybayan ang mga uso sa mundo ng mahika kasama ang Veritas Magic Tower. Tumugon ang Mute na may pagkabalisa, ang antas ng salungatan ay tumataas. Ang kapangyarihan ng Veritas ay napakalakas na ang Magic Federation ay patuloy na tumataas, ngunit ang mga Magic Tower ng mga Reformer ay hindi rin masyadong maliit, kaya ang labanan ay napakahigpit. 2 taon na ang nakakaraan, ilang tore ang umatras sa Magic Federation ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Sa una, ang mga simpleng ulat at paalitang pagsusuri ay ginagawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang maganap ang karahasan habang ang isa sa sangay ng Veritas Magic Tower ay nasunog ng Fury Magic Tower. Hindi ito tulad ng isang pagtatangkang pagpatay sa iba pang mga wizard o ang pagkasira ng negosyo. Ito ay tulad ng isang napakalaking labanan sa pagitan ng mga Magic Tower na tila sila ay nasa isang digmaan. Ang labanan ay hindi natapos sa pagitan lamang ng mga Magic Tower, nauwi ito sa mga mersenaryo at maharlika. Sa simula, ang mga maharlika at ang mga pinuno ng bansa ay nakatayo sa isang tabi at pagkatapos ay sinubukang makialam, ngunit sa halip na makipagkasundo, sila ay pumanig at nagpasya na huwag ibenta ang mga higanti sa mga Panginoon na sumusuporta sa iba. Kaya hindi lang ang Magic World, ngunit kinasasangkutan din nila ang buong kontinente. Well, salamat sa lahat, nakinabang tayo.
Sa ngayon, ang mga hindi kasali sa laban, ay mga pribadong magic tower na itinayo ng mga maharlika. Kaya't ang mga wizard na hindi gustong mahuli sa laban ay pumasok sa Katerina Magic Tower, at ang mga stilettos ay nagawang tamaan ang mga target na grupo na naiwang nasaktan sa labanan. Siyempre, may mga paghihirap. Umaasa kami sa mga import para sa ilang mahahalagang bahagi na hindi pa rin namin magawa, at pahirap na makuha ang mga ito. Habang nagtatrabaho sa pagbuo ng mga kritikal na bahagi, ang mga stilettos ay hindi 100% na ginawa ng Katerina Magic Tower. Kapag mahirap hanapin ang mga kritikal na bahagi, babagsak ang gigant productivity, na haantong sa pagkagambala sa kapangyarihang militar ng rehiyon. Nag-alala si Mute tungkol dito at gayon din si Rogers, ngunit mukhang hindi ito sineseryoso ni Locke. Ang mga bahagi ng klase ng warrior ay maaaring makuha mula sa Darkmoon Magic Tower. Siyempre, available sila sa publiko, at kailangan silang dalhin sa pamamagitan ng isang lihim na proseso. Yung problema, kahit ako susubukan kong mag-isip ng kung ano-ano. Habang nasa hukbo, nakilala ko ang ilang Magic Tower. Sabi ni Locke. Sa sinabi ni Locke, tila nag-aalala si Mute. Hindi ba tayo mahuhuli sa labanan? Ayos lang yan. May kilala akong neutral. Pagkasabi ni Locke ay bumuka ang bibig ni Hans na may iniisip. May kakaibang bulong-bulungan tungkol sa digmaan ng mga Magic Tower. Tungkol saan iyan? Tanong ni Locke. Noong isang araw, dumating ang isang kabalyero na gumagala sa kontinente at nagsabi na mayroong isang mahusay na mersenaryo sa panig ng Magic Federation. Sinasabing natalo niya ang 100 war mages sa isang stroke lang. Kakaiba ba iyon? Kung ang isa ay may mahusay na mga kasanayan sa fencing, kung gayon marami ang maaaring gawin. Kung hindi siya mersenaryo kundi isang super knight na ipinadala ng isang maharlika na may koneksyon sa Magic Federation, ito ay isang mas kapani-paniwalang pahayag. Napailing si Han sa tanong ni Locke. Hindi naman kakaiba. Ang mersenaryo daw ay kahawig ng iyong ninuno. Ang mandirigma na si Recon. Siya ba ang tinutukoy mo? Oo, hindi ko alam kung totoo o hindi, pero sabi ng lalaki nakita niya ang mersenaryo na bumuo ng gintong aura. Ginto. Ito ay isa sa mga paboritong trick ng Recon, na kilala na ginawa pagkatapos malaman ang Gold Sword. Anyway, ang pagbanggit sa Gold Sword ay sapat na para maalog ang mga retainer, at nagbago rin ang mukha ni Locke. Siya ay kahawig ng kanyang ninuno at ginamit din ang kanyang kakayahan. Ano kayang ibig sabihin nito? Marami pa bang kamag-anak si Recon doon? Oh, siguro nasa mersenaryo ang ibang bahagi ng Gold Sword na hindi pa natatagpuan. Hindi lang si Locke ang nag-isip niyan. Tumalon din si Rogers mula sa kanyang upuan at nagsalita na may seryosong ekspresyon. Panginoon, sa tingin ko kailangan nating tingnan ang mersenaryong ito. Sa tingin ko din. Mag-usap tayo mamaya ni Argos. Kinalaunan ay nagsalita si Locke tungkol sa ilan sa mga agenda at isyu na kailangan nilang harapin at pagkatapos ay tinapos ang regular na pagpupulong.